Isang lalaki ang gumugol ng 10 taon sa kailaliman ng kabundukan na walang ginawa kundi hasain ang kanyang mga kamao. Pero nang tuluyan siyang lumabas, lubos siyang kinilabutan sa tumambad sa kanya. Hindi na makilala ang panlabas na mundo sa sobrang pagbabago nito. Nawalan siya ng imik sa mga kakaiba at mapangakit na suot ng mga babae sa kalsada. Dahil naging binata siya sa buong 20 taon ng kanyang buhay, agad siyang binalingwingway sa nakita niya. Ang mas nakakabigla pa, ang taong pumatay sa kanyang ama ay naging isang sikat na bayani sa buong mundo. Para naman sa sarili niya, may sapat siyang lakas para wasakin ang isang bundok sa isang suntok, pero kusa niyang piniling maging isang alipin. Hindi pa katagalan, isang mapangwasak na digmaan ang sumiklab kaya napuno ng mga bangkay at umagos ang dugo sa larangan ng digmaan. Nakilala ang sakunang ito bilang dakilang digmaan sa pagitan ng mga matuwid at demonyong sekta, at walang kapantay ang kalupitan nito. Nagtapos lamang ito nang matalo ng Fist Immortal ang makalangit na demonyo. Ang maalamat na titulo na nagpasikat sa bayani sa buong mundo ay Rising Dragon Fist. Sabik na nagtanong ang 2 batang disipulo sa kanilang master kung totoong minana niya ang maalamat na sining ng Invincible Fist. Buong kumpiyansang sumagot ang kanilang master, kung patuloy kayong mag-ensayo ng mabuti, balang araw maiintindihan nyo ang tunay na kahulugan ng Rising Dragon Fist. Nakatayo sa labas ng Choryeong Dojo, humalukip-kip ang itim ang buhok na binatilyong si Jin Quan at palihim na nanuya. Ang laking kalokohan. Sinimulan pa niyang questionin ang talento ng kanyang ama sa pagpapangalan ng mga teknik. Dahil hindi na matiis ang pagyayabang, inakusahan ni Jin Quan ang kanyang ama na walang ginawa kundi magmagaling buong araw. Tahasan siyang tumangging maniwala sa tinatawag na Rising Dragon Fist. Tumawa lang ng malakas ang kanyang ama at iginiit na ang bawat salitang sinabi niya ay walang kaduda-dudang katotohanan. Hindi maintindihan ni Jin Quan kung bakit magtatago sa isang sirasirang dojo sa gitna ng kabundukan ang isang taong may makadiyos na kamao. Paano humantong ang isang master ng walang katapat na martial art na magturo lang ng ilang bata sa gitna ng kawalan? Pero nang magsimulang magkomento ang kanyang ama sa pangangatawan niya, sumigaw si Jin Quan, paano mo nasasabi yan sa sarili mong anak? Patuloy na umiti ang kanyang ama taglay ang parehong masiglang kumpiyansa, na tila ba sapat na sa kanya ang simpleng buhay. Hindi nila alam na yon na ang huling sandali ng kanilang masayang pagsasama. Kinalaunan, sumilip si Jin Quan sa siwang ng pinto, umaagos ang luha sa kanyang mukha, habang pinapanood na madurog ang mito ng kanyang walang talong ama. Nasasalamin sa nanginginig niyang mga mata ang kanyang ama, naliligo sa dugo at bumabagsak habang may nakatarak na espada sa likod. Ang lalaking dating nagpakilala bilang walang talo ay hindi na kayang manatiling nakatayo. Ang mga sumalakay ay walang iba kundi ang mga dating kasamahang disipulo ng kanyang ama. Ang nangunguna sa kanila ay si Jin An, ang pinakamatandang disipulo. Ang pangalawang disipulong si Jekyan ay walang ibang mababaka sa mata kundi nakakakilabot na intensyong pumatay. Ang pangatlong disipulong si Yukon ay nahulog na rin sa kadiliman, nag-aalab sa uhaw sa kapangyarihan ang kanyang kumikinang na berdeng mga mata. Maging ang ika-4 na disipulong si Wanpa ay nagpakain na rin sa kasamaan. Nakatago sa mga anino, nawalan na ng anumang bakas ng pagiging tao ang kanyang mukha. Habang may espadang nakatarak sa puso, umungal sa kawalan ng pag-asa ang ama ni Jin Quan. Nabulag na ba kayong lahat ng kasakiman? Kung nandito ang master para makita ito, hindi kailanman matatahimik ang kaluluwa niya. Maya-maya pa, ang figura sa anino ay nagpakita ng malupit na ekspresyon at umangil, huwag na huwag mong babanggitin ang matandang tarantado na iyon sa harap ko. Pinalilibutan at puno ng sugat, nanuya ang ama ni Jin Quan. Kahit anong gawin nyo, hinding-hindi nyo makukuha ang kapangyarihang iyon. Nang malaman nilang naipasa na ang kapangyarihan, nagwala sa galit ang mga sakim na disipulo at tinawag siyang baliw. Nakatago pa rin sa anino, humagulhol ang batang si Jin Quan habang nakatitig sa mga espadang nakatarak sa likod ng kanyang ama. Batid na nalalapit na ang kamatayan, napuno ng konsensya ang kanyang ama kaya nagpasya siyang ipakita sa anak ang pinakahuling teknik sa kanyang mga huling sandali. Tinitipon ang natitira niyang lakas, sumigaw ang kanyang ama, panoorin mong maigi. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao at tinipon ang huli niyang lakas sa mga buko ng kanyang mga daliri. Sa isang desperadong atungal, pinakawalan niya ang isang huling suntok na kilala bilang huling aral. Walang laban ang mga taksil sa mapangwasak nitong lakas. Naglaho ang mga tili nila ng paghihirap nang lamunin sila ng buo ng shockwave. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, nanginginig na naglakad si Jin Quan palapit sa kanyang ama. Inamin ng kanyang ama na marahil lahat ng sinabi niya tungkol sa pagiging walang talo ay walang iba kundi walang kwentang pagyayabang. Gayunpaman na may pagmamalaki at ginhawa sa kanyang mga mata, tinanong niya kung nakita ba ng malinaw ng anak ang suntok na yon. Sinabi niya kay Jin Quan, iyon ang aking walang katapat na suntok. Bago tuluyang mawalan ng buhay, kinuha ng kanyang ama ang Infinite Fist manual sa kanyang damit at formal itong ipinasa sa kanyang anak. Bagamat nag-iba sa bawat tao ang kapangyarihang ginigising nito, ang dugo ang mukha at nakangiting pagmamalaki ng kanyang ama ang naging huling mainit na alaala na iniwan niya para sa kanyang anak.
Nagtago ang kanyang ama sa kailaliman ng kabundukan para protektahan ang sining ng Kamao na kilala bilang invincible pati na ang kanyang batang anak. Mula sa araw na yon, tila isang bundok na bigat ng manang ito ang bumaon ng malalim sa puso ni Jin Quan. Nakaligtas ang ilan sa mga umatake, pero matinding yanig sila ng karanasan. Sa matinding galit, isinumpa ng kanilang leader ang ama ni Jin Quan sa paggamit ng isang mapaminsalang atake sa kanyang mga huling sandali. Bagamat nakaligtas sila, ang pagdaplis lang ng shockwave ay nag-iwan ng matinding sugat sa kanila, kaya determinado silang puksain ang anumang banta sa hinaharap. Agad na inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na patayin ang bata at ang bawat disipulo sa dojo. Kinuha ng batang si Jin Quan ang manual at tumakas para iligtas ang buhay niya. Walang ni isang sandaling paghinto, tumakbo siya papasok sa kailaliman ng kabubatan. Lumipas ang 10 taon sa isang iglap. Nanatiling nakatago sa kabundukan si Jin Quan, tinitiis ang malupit na pagsasanay mula sa manual at ang maalab na pagnanasa niyang makapaghiganti. Sa edad na 20, tuluyan na niyang nadiskubre ang Kamao na talagang para sa kanya. Sapat na ang lakas ng isang suntok para yanigin ang langit at lupa. Naniwala si Jin Quan na dumating na ang tamang oras para sa paghihiganti. Nag-aalab sa galit, iniwan niya ang kabundukan. Pero pagbalik niya sa sibilisasyon, tuluyan siyang natulala sa tanawing bumungad sa kanya. Naging imposibleng makilala ang panlabas na mundo, kaya lubos siyang naguluhan. Hindi na ito ang martial world na natatandaan niya. Hindi siya makapaniwala na nagbago ng ganoon kabilis ang mundo sa loob lang ng 10 taon. Agad na nakuha ang atensyon niya ng mga kakaiba at mapangakit na suot ng mga modernong kababaihan. Dahil naging binata sa buong 20 taon ng buhay niya, agad siyang dumanas ng isa na namang nakakahiyang pagbalingwingoy. Tumingin si Jin Quan sa bayang kinagisnan niya na natatandaan niya. Laking gulat niya nang matuklasan na ang lumang na yon ay naging isang malaki at modernong lungsod. Ang napakalaking transformasyon na yon ay naging dahilan para questionin pati nitong walang katapat na martial artist ang realidad. Agad niyang pinigil ang isang matandang dumadaan at nagtanong kung ano ang nangyari sa nayon. Nagtaka ang matanda sa tanong at naisip kung nabuhay ba bilang isang ermitanyo si Jin Quan sa kailaliman ng kabundukan. Laking gulat ni Jin Quan nang magsimulang magkwento ang matanda tungkol sa pagkakaroon ng mga lagusan o portals. Nagsimula ang lahat ng may lumitaw na dambuhalang butas sa kalangitan. Kakaibang enerhiya ang bumuhos mula sa malaking bitak na bumasag sa dating kapayapaan ng mundo. Ang mga hayop na nalaso ng enerhiya ay agad nagbago at naging mga nakakatakot na nilalang na kilala bilang mga halimaw. Sumunod bumaba ang malalakas na nilalang mula sa ibang mundo na kilala bilang mga hunter na naglugmok sa buong mundo sa isang bagong panahon ng kaguluhan. Ngunit pagdating nila, ang mga hunter ay naglunsad ng walang habas na pamamaslang laban sa mga tao sa mundong ito. Kahit na isang C-rank na hunter ay may sapat na kapangyarihan para durugin ang halos kahit na sino. Pinuno ng mga bangkay ang mga larangan ng digmaan, at kahit na ang pinakamagagaling na martial artist ay pinaslang sa malupit na digmaan, ang martial world ay nalagay sa bingit ng tuluyang pagkawagas. Tamang-tama, ang 4 na disipulo ng Fist Immortal, na kilala bilang 4 Heavenly Kings, ay humarap at naglunsad ng ganting atake. Isa-isa nilang pinaurong ang mga hunter na dating tila hindi mapigilan. Hindi nagtagal, ang mga awakener na nakilala rin bilang mga hunter ay nagsimulang magsibangon sa buong martial world sa napakaraming bilang. Ang mga martial artist at mga awakener ay nagtipon-tipon sa ilalim ng 4 Heavenly Kings at sa wakas ay natapos ang digmaan sa pamamagitan ng paglalagda ng isang kasunduan sa kapayapaan. Ipinaliwanag ng matanda ang palitan ng kultura na sumunod sa digmaan at sinabi kay Jin Quan na mga skill na ngayon ang nangingibabaw kaysa sa martial arts. Biglang naging kuryoso ang matanda tungkol kay Jin Quan at nagtanong kung talagang kabababa niya lang galing sa kabundukan. Ngunit mas labis na inisip ni Jin Quan kung ang mga humalili sa Fist Immortal ay aktibo pa rin sa kakaiba at bagong mundong ito. Malamig na pawis ang namuo sa noo ni Jin Quan habang nag-isip kung paano naging mga bayani ang mga tarantado na iyon sa baliw at bagong panahong ito. Habang gumuho na ang buong pananaw niya sa mundo, isang babaeng may asul na buhok ang biglang bumangga sa mga bisig niya. Dali-dali siyang humingi ng tawad bago lumayo at naglaho sa umpukan ng mga tao. Matapos mawala ng 10 buong taon, napagtanto ni Jin Quan na nagbago na ng tuluyan ang mundo. Ang kanyang unang prioridad ay makahanap ng isang hotel at makapagpahinga. Pero nang kapain niya ang loob ng kanyang damit, natuklasan niyang biglang naglaho ang manual na nakatago sa loob nito. Biglang nataranta si Jin Quan. Samantala, ang walang katumbas na manual na pinrotektahan niya kapalit ng kanyang buhay ay itinuring lang ng isang babaeng magnanakaw bilang isang walang kwentang pamana ng pamilya. Nagreklamo pa nga siya sa maasim na amoy na nagmumula rito. Hindi inakala ni Alice, isang drunk na thief hunter, na habang nagdiriwang siya sa kanyang tagumpay, isang biglaang panlalamig mula sa kanyang likuran ang magpapagulat sa kanya ng sobra. Walang kaingay-ingay na palang lumitaw si Jin Quan sa kanyang likuran. Takot na tinitigan siya ni Alice, hindi maintindihan kung paano siya nito natagpuan. Napagkamalan pa nga niya itong miyembro ng Black Magic Gang. Pero gusto lang bawiin ni Jin Quan kung ano ang pagmamay-ari niya.
Malinaw na naramdaman ni Alice na ang lalaking nasa harapan niya ay mas malakas kaysa sa kanya. Kahit pa ganun, nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na umutang kay Jin Quan at nangakong babayaran ang bawat gintong barya kalaunan. Sa kanyang pagkabigla, mukhang naguluhan lang si Jin Quan dahil mga bakal na barya lang ang dala niya. Biglang napaluhod si Alice at napaiyak. Sinabi niyang patay na ang kanyang mga magulang at malubhang may sakit ang kanyang ate, iginigiit na mamatay ang kanyang ate kapag walang pambili ng gamot. Nang mapaisip si Jin Quan, lihim na nagdiwang si Alice, kumbinsidong gumana ang kanyang plano. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kasinungalingan, sinabing may tumamang salot sa kanilang nayon at walang sinuman ang nakahanap ng lunas. Dumating din sa wakas ang pag-asa sa anyo ng isang mahiwagang manggagamot. Mababa lang ang singil niya noong una, pero nang sumikat siya, dinoble niya ang kanyang presyo, at humingi pa ng kapalit na ibigay ang kanilang mga katawan kung hindi sila makakapagbayad. Kaya wala na siyang ibang matakbuhan. Habang umiiyak ng walang tigil, sinabi ni Alice na dahil sa desperasyon, kaya siya nagnakaw at nagmakaawa ng tulong kay Jin Quan. Sa kanyang labis na pagkabigla, tumango at pumayag si Jin Quan. Naghahanap na rin naman si Jin Quan ng taong makakatulong sa kanyang makakuha ng impormasyon, kaya nagdesisyon siyang pagbigyan ang hiling ni Alice. Nang makarating sila sa labas ng isang luma at makalumang gusali, may naramdamang hindi maganda si Jin Quan sa lugar na yon. Wala itong hitsurang klinika. Ang mga lalaki sa loob ay may malulupit na mukha at halatang hindi pala kaibigan. Nang kaharapin niya ang isang kwarto na puno ng mga mukhang mapanganib na siga, napagtanto ni Jin Quan na napunta siya sa maling lugar. Nang nakakailang siyang maghandang umalis, bigla siyang inambush ni Alice mula sa likuran. Sinabi niya pagkatapos na ang pag-utang ng pera ang lulutas sa lahat ng kanyang problema at ibinenta si Jin Quan nang walang kahit anong bahid ng konsensya. Ito ang sikat na black market na organisasyon na kilala bilang Mahaguild, kung saan ang lahat ng miyembro ay mga malalakas na si rank hunter. Bumilib ang mga siga sa pangangatawan ni Jin Quan at pinlanong ibenta siya sa isang mamimili na may kakaibang panlasa. Pero sa pagkakataong iyon, dahan-dahang tumayo si Jin Quan. Tinitigan niya ang malupit na hitsura ng bantay at napangiti ng nakakainsulto. Idineklara ni Jin Quan, ang pagkakita sa mga mukhang katulad ninyo ay nakakapagpapanatag sa akin. Maaaring nagbago na ang mundo, pero ang mga basurang tulad nyo ay ganun pa rin. Medyo nakakagaan iyon ng loob para sa akin. Nagalit ang bantay at sumigaw na ang isang hamak na alipin ay walang karapatang insultuhin siya. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa itaas taglay ang isang mapangwasak na puwersa. Walang intensyong umatras si Jin Quan. Dahil nagboluntaryong mamatay ang lalaki, magagamit niya ito para subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Sa sumunod na saglit, nagpakawala si Jin Quan ng isang matinding suntok na puno ng nakakatakot na puwersa. Ito ang absolutong kapangyarihan na sa kanya lang nabibilang. Ang bantay, na nagyayabang kanina lang, ay natigilan sa kanyang nakita at napatigil sa paghampas ng kanyang pamalong may mga tinik. Isang nakakabining pagsabog ang naganap at lahat ng madadaanan ng kamao ni Jin Quan ay agad na nawasak. Kahit si Alice ay napilitang umatras ng ilang hakbang dahil sa malakas na shockwave. Ang iba ay nanlaki ang mga mata at takot na takot ang mga mukha, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pero nakapagtataka, si Jin Quan, na tila hindi mapigilan kanina lang, ay nakahandusay na at walang malay sa mga guho. Tarantang nag-usap-usap ang lahat kung ano ang nangyari. Sa gitna ng nakatulalang katahimikan, biglang pumalakpak ang lalaking may pulang buhok at sumigaw na nalaman na niya ang totoo. Itinuro niya ang pamalong may mga tinik na hawak ng lalaking nakamaskara. Na-conclude ng lalaking may pulang buhok na masyadong mabilis ang paggalaw ng pamalo para makita ng sinuman sa kanila. Patuloy na binabati ng mga siga ang kanilang sarili dahil sa kanilang napakalakas na puwersa. Sa katotohanan, inipon ni Jin Quan ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at nagpakawala ng isang hindi mapipigilang suntok. Pero sa huling sandali, nakita niya ang dalawang bata na naglalaro ng soccer sa malayo. Nagdulot ng pagkagulat at alarma sa kanya ang hindi inaasahang tanawin. Alam ni Jin Quan kung gaano kalakas ang suntok. Kung sasabog doon ang buong puwersa nito, masisira ang buong lugar. Pero huli na para bawiin ito, at hindi na mapipigilan ang suntok na pinakawalan niya, kaya hindi niya ito maaaring hayaang magpatuloy sa pag-abante. Isang opsyon na lang ang natitira. Kailangan niyang pilitin na ibahin ang direksyon nito. Ibininaling ni Jin Quan ang buong lakas ng suntok pabalik sa kanyang sarili, malakas na inililihis ang pag-atake. Agad na nag-iba ng direksyon ang nakamamatay na impact, na limitahan ang pagkasira sa gusaling nakapaligid sa kanila. Ngunit habang nakahandusay si Jin Quan sa mga guho, isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi maintindihan ng mga kalapit na nagbebenta ng alipin ang kanyang mga bulong at inakala nilang nabaliw na siya dahil sa kapangyarihan ng Guildmaster. Dahil kinabukasan pa nakaschedule ang bentahan, nagpa siya silang gamutin muna ang kanyang mga sugat bago siya ibenta. Habang nakaupo sa sulok, naging seryoso si Jin Quan. Alam niyang kapag patuloy siyang nawalan ng kontrol sa kanyang mga suntok, madadamay ang mga inosenteng tao sa pagkawasak. Nagpasya siyang masterin ng eksakto ang pagkontrol sa kapangyarihan ng kanyang mga kamao at hindi kailanman hahayaang manatiling simpleng mga kasangkapan lang ng pagkawasak ang mga ito.
Nagulat si Jin Kwan sa pagdating ni Alice. Nasabi niya na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, hindi pa rin nila alam ang pangalan ng isa't isa, kaya nagpakilala rin sila sa wakas. Habang nilalantakan ang isang rice ball, nagreklamo si Jin Kwan na masyadong maliit ang natanggap ni Alice sa pagbebenta sa kanya at tinawag pa siyang kuripot. Tuluyan nang nawala ng pasensya si Alice sa kanyang kakaibang pag-iisip at taranta siyang pinaalalahanan na nasa matinding panganib siya. Inamin niya na niloko niya ito pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito galit sa pagtataksil niya. Gusto lang malaman ni Jin Kwan kung nagawa ba nitong lutasin ang kanyang problema. Napatigil si Alice sa kinatatayuan niya. Hindi niya inakala na mag-aalala pa rin ito sa kanya. Tuluyan na siyang umamin na talagang kailangan niya ng pera dahil malubhang may sakit ang nakatatanda niyang kapatid na babae. Habang nakayuko, sinubukan ni Alice na kumbinsihin ang sarili niya na wala siyang nararamdamang konsensya o pagsisisi sa ginawa niya. Pagkatapos ng lahat, sa isang mundong puno ng panlilinlang, tanging-tanga lang ang magpapaloko. Pero sinigurado sa kanya ni Jin Kwan na wala siyang rason para makonsensya. Sinabi niya sa kanya na desisyon niya mismo ang tumulong. Pero bilang kapalit, kailangang siguraduhin ni Alice na gagaling ang kapatid niya. Sa malupit na mundong ito, walang higit na nagdudulot ng pagsisisi kundi ang hindi mo maprotektahan ang sariling pamilya. Tinamaan ng kanyang mga salita ang pinakamahinang parte ng puso ni Alice. Sa pagsubok na itago ang kanyang hiya, bigla niyang tinawag si Jin Kwan na isang maduming pulubi at nagdadabog na umalis. Bago siya umalis, nakiusap si Jin Kwan kay Alice na itagong mabuti ang manual para sa kanya at nangakong babalik siya agad. Isang humahagibis na karwahe ang bumasag sa katahimikan ng tiwangwang na kabubatan. Sa hindi inaasahan, nagtayo ng hideout ang mga nagbebenta ng alipin sa loob ng isang Barrank Monster Zone. Pinaabante ng mga bantay ang mga alipin, pinagbabantaang babaliin ang mga braso at binti ng sinumang maglakas loob na bumagal. Nakakagulat, inutusan ng lalaking nakatalaga na bigyan ng maraming pagkain ang mga alipin hanggat kaya nilang kainin. Ayaw niyang himatayin sila sa panghihina sa oras ng auction. Inutusan din niya na hugasang mabuti ang kanilang mga malalangis na buhok dahil ang maduming hitsura ay agad nasisira sa kagustuhan ng mamimili na bumili. Pero hindi pa rin makontento ang negosyante. Iniutos niyang tanggalin ang bawat bakas ng amoy upang maging mabango at kaaya-aya ang mga paninda. Hinugasan ng mainit na tubig ang 10 taong dumi sa katawan ni Jin Kwan na sandaling nagpaisip sa kanya na baka hindi naman masyadong masama ang maging alipin. Pero isang boses ang agad na sumira sa kanyang ilusyon sa pamamagitan ng direktang pagpapaalala sa kanya na malapit na siyang ibenta. Lumingon si Jin Kwan at natuklasan niya na ang matanda sa harapan niya ay ang mismong elder na nakilala niya matapos siyang umalis sa mga bundok. May paghihinalang tinitigan niya ang lalaki. Malinaw na natatandaan ni Jin Kwan na nagtatrabaho siya bilang street vendor. Kaya paano siyang biglang naging bathhouse attendant? Kalmadong inabutan siya ng matanda ng isang tuwalya at nagpaliwanag na isa lang ito sa kanyang mga trabaho. Sa katunayan, nagtrabaho sa 10 iba't ibang trabaho ang matanda, kaya tinawag siyang 10 jobman ng lahat. Tiningnan ng matanda si Jin Kwan ng may awa at binalaan siya na isang nakakakilabot na kapalaran ang naghihintay sa kanya pagkatapos niyang maligo. Nang sandaling yon, pinutol ng mabibigat na yabag ang kanilang usapan. Napansin ng isang gwardyang may peklat sa mukha na hindi pa rin nahaharapan ng tatak ang binata. Galit siyang lumapit at nagtanong kung bakit nagbihis muli si Jin Kwan, at inutusan itong dumaan agad sa tinatawag na binyag. Sa gulat ng lahat, agad na pinatid ni Jin Kwan ang kanyang mga kadena. Para sa kanya, hindi siya papayag na sirain ng ganoong kasuklam-suklam na bagay ang kanyang mahalagang katawan. Nawalan ng pasensya ang gwardiya sa likod niya at kinwelyuhan si Jin Kwan, inuutusang tumigil sa pagsasalita ng walang kwenta. Ngunit patuloy lang sa pagbibihis si Jin Kwan. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa labasan, tuluyang binaliwala ang sumisigaw na gwardiya sa kanyang likuran. Kinalagkad ang gwardiya na parang sirang sako at wala nang nagawa kundi umiyak ng walang kalaban-laban sa sahig. Ang nakakatawang tagpong iyon ay nag-iwan sa lahat na nakatingin sa gulat at hindi makapaniwala. Sa pagharap sa napakalaki at komplikadong gusali, nakaramdam si Jin Kwan ng sakit ng ulo at gusto na lang umalis ng mabilis hanggat maaari. Bigla niyang nakilala ang dalawang lalaki sa unahan bilang mga tagapaglingkod na naghugas ng kanyang buhok sa paliguan. Agad na inutusan sila ni Jin Kwan na ituro sa kanya ang labasan. Pagsapit ng oras na yon, dose-dosenang mga gwardiya na sumubok na pigilan siya ang kinaladkad sa likuran niya. Ilang saglit pa, tuluyan nang nakalabas si Jin Kwan sa naglalakihang gusali. Ngunit ng sandaling iyon, umalingaw ang isang babala sa unahan. Inaasahan na ng matabang mangangalakal ng alipin ang sitwasyong ito. May pagmamayabang niyang idineklara na kung wala siyang ganoong pananaw, hindi siya nababagay sa negosyong ito. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit kumuha siya ng si Rank Hunter upang magbantay sa pinagtataguan kung sakaling may mangyaring masama. Ngunit bago pa matapos ng Hunter ang kanyang mahabang pagpapakilala, biglang tumalsik sa hangin ang mainit na dugo. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nag-iwan sa lahat na lubos na hindi handa. Isang brand na halimaw, na kilala bilang Mountain Beer, ang biglang lumitaw.
Mayroon itong napakalaking sungay na parang tupa at mga matang kasing pula ng dugo, at pinunit nito ang si Rank Hunter gamit ang isang hagupit. Agad na sumugod ang halimaw sa iba. Desperadong sumigaw ng tulong ang lalaking namamahala, ngunit nawalan na ng lakas ng loob ang lahat. Habang tumatakas ang lahat para iligtas ang kanilang buhay, kalmadong nakatayo si Jin Quan sa kanyang pwesto. Malayo sa pagkakaramdam ng takot, may pag-uusisa niyang pinag-aralan ang kakaibang nilalang sa kanyang harapan. Ang tangi niyang inaalala ay kung naitago ba ng ligtas ni Alice ang kanyang manual. Samantala, naglakad ng mag-isa si Alice sa isang asiwang kalye. Puno ng pagdududa ang kanyang puso, ngunit buo ang desisyon niyang iwi ang gamot kahit anong mangyari. Bigla, isang malamig na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang iniisip kung sino ang nag-target sa kanya. Sa gulat niya, tahimik na lumitaw si Jin Quan sa likuran niya muli. Ang unang bagay na ginawa niya ay dali-daling nagtanong kung ligtas ba ang kanyang manual. Halos lumabas si Alice sa kanyang sariling balat sa gulat at hindi makapaniwalang nakatakas ito nang walang galos sa nakakakilabot na lugar na yon. Kaswal na ipinaliwanag ni Jin Quan na nakakagulat na naging makatuwiran ang mga tao roon at hinayaan na lang siyang umalis. Wala siyang ideya na sa totoo lang ay takot na takot sila sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong si Jin Quan tungkol sa kalagayan ng nakatatandang kapatid ni Alice. Sa pilitang binuksan ng dalawa ang pinto at nagmadaling pumasok sa loob para tingnan siya. Sobrang hina ng kapatid ni Alice at hindi mapigilan ang pag-ubo ng dugo. Sa kabila ng mabigat na atmosfera, alanganing nagtanong si Jin Quan kung saan nila inilagay ang kanyang napakahalagang manual. Doon lamang napansin ng nakatatandang kapatid ni Alice, si Yeon So-hae, na mayroon silang bisita. Ngunit sa sandaling makita ni Jin Quan si So-hae, naramdaman niya ang isang hindi pangkaraniwang bagay sa loob nito. Ang enerhiya ay naging ganap na hindi pamilyar sa kanya at nakapagtatakang wala sa lugar. May dala pa itong masamang aura na nagdulot ng kilabot sa kanyang gulugod. Hindi ito kailanman magmumula sa isang marangal na martial set. Biglang napaluha si Alice at paulit-ulit na humingi ng tawad dahil sa pagsira sa kanyang pangako. Kinuha ng mga hayop na iyon ang lahat mula sa kanya, pati na ang pera para sa gamot ng kanyang kapatid at ang manual na ipinagkatiwala sa kanya ni Jin Quan. Matapos dalhin si Jin Quan, pinagbantaan ng Mahaguild si Alice ng isang nakakapanlulumong utang. Ang gamot na matapos ang bawat pagbabawas, 30 gintong barya na lang ang natanggap ni Alice. Gaano man katindi niyang isinumpa ang kanilang kawalang hiyaan, wala itong binago. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan si Alice na tanggapin ang kinahinatnan. Tuluyan ng sumuko si Alice at sinubukan bawiin ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, walang hiyang inangkin ng Guildmaster ang lahat para sa sarili niya, kabilang na ang manual ni Jin Quan. Pagkatapos ay walang awang tinuyan niya si Alice habang ang mga siga sa kanyang likuran ay nakitawa. Isa sa kanila ang buong lakas na sumipa sa kanya na nagpatilapon sa kanya sa hangin. Ang buong kasunduan ay isang panloloko mula pa sa simula. Sa mundong ito na pinamumunuan ng mga malalakas, ang taong nalinlang ang nag-iisang tunay na hangal. Inutusan ng Guildmaster si Alice na umalis at walang hiyang kinutya, na sinasabing ibenta na lamang niya ang kanyang katawan kung kailangan niya ng pera. Ang kanyang malulupit na salita ang nagtulak kay Alice sa bingit ng lubos na pagkasira ng loob. Labis siyang nakonsensya dahil nabigo siyang protektahan ang pera at ang manual ni Jin Quan. Tahimik na nakinig si Jin Quan sa gilid at walang bakas ng emosyon ang kanyang malalalim na mata. Bigla niyang marahang tinapik si Yeon So-hae sa balikat at tinanong kung naiintindihan na ba niya ang kanilang sitwasyon. Sa isang mundong puno ng panlilinlang, ang sinumang nanloko sa iba ay tiyak na magbabayad ng malaki. Maingat na binuhat ni Jin Quan si So-hae sa kanyang mga braso upang makapagpahinga ito. Mahinang umubo ang nanghihinang si So-hae at nagtanong kung anong klaseng relasyon mayroon siya sa kanyang nakababatang kapatid. Simpleng sumagot si Jin Quan na komplikado ang kanilang relasyon bago niya ito marahang inihiga sa kama. Inamin niya na may pananagutan din siya kung bakit bumalik si Alice nang walang dalang gamot at nangakong personal na sasamahan siya para humanap ng lunas. Sa totoo lang, kakaunti na lamang ang natitirang pag-asa ni So-hae para sa sarili niyang paggaling. Gusto lang niya na alagaan ni Jin Quan ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, buo ang kumpiyansa ni Jin Quan na magagamot nila siya. Pagkatapos ay umalis siya ng bahay kasama si Alice. Sa pagkakataong ito, hindi lang nila hahanapin ang lunas, kundi babawiin din nila ang ninakaw na mga gamit ni Alice at ang manual ni Jin Quan. Sa ilalim ng dilim, bumalik sila sa gusali kung saan nagtipon ang mga siga kanina. Panahon na sa wakas para magtuos. Matapos makarating sa likurang pintuan, naghanda ang dalawa na palihim na pumasok sa punong tanggapan ng Mahaguild. Sa araw, ang gusali ay nagkukunwari bilang isang karaniwang tindahan na pinamamahalaan ng guild. Ngunit sa gabi, nagbabago ito at nagiging isa sa mga pinakasikat na underground casino sa black market. Hindi mabilang na mga sugarol ang kasalukuyang nagdiriwang sa loob ng siksikang bulwagan. Iniabot ni Alice kay Jin Quan ang isang itim na balabal at binalaan siya na kailangan nila ng mga pagbabalakayo para sa pagpasok ng palihim. Isinuot ng dalawa ang kanilang mga balabal at tahimik na nakihalubilo sa karamihan. Itinuro ni Alice ang isang arena sa malapit.
Sinundan ni Jin Quan ang kanyang tingin at nakita ang dalawang maskuladong lalaki na malupit na nagsasampalan. Naghiyawan sa labis na tuwa ang buong manonood dahil sa nakakabaliw na duelong iyon. Ito ang pinakasikat na atraksyon ng kasino, ang torneo ng sampalan. Nakatitig si Jin Quan sa gulat at hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwalang sa bagong panahong ito ay nagsusugal ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasampalan. Ngunit matapos pag-isipan, napagtanto niya na ang kompetisyon ay tila sadyang ginawa para sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, biglang nagsalita ang isang pamilyar na boses mula sa kanilang likuran. Kinumpirma ng lalaki na totoo iyon, inaangkin na ang nag-iisang larong ito ang halos bumubuhay sa buong kasino. Isang matanda na may hawak na baso ng serbesa ang lumitaw at agad na nakilala ang nakabalakayong si Jin Quan sa pamamagitan ng boses nito. Ito na ang kanilang ikatlong hindi sinasadyang pagkikita. Matapos makita ang nakakatawang kasuotan ng matanda, malamig na sinabi ni Jin Quan na may matinding mali sa kanilang pinagsasaluhang kapalaran. Naisip pa ni Jin Quan kung tuluyan na ba siyang nahuli sa sibilisasyon. Marahil ang pananamit sa panahong ito ay hindi na nahahati sa kasarian. Ngunit nang makita niya si Alice na nakatitig sa kasuotan ng matanda nang may pantay na pandidiri, napagtanto niyang hindi iyon ang sitwasyon. Hindi pinansin ng matanda ang kanilang reaksyon at masayang nag-alok na ipakita sa kanila ang pangunahing atraksyon ng kasino, ang napakarahas na torneo ng sampalan. Dalawang maskuladong lalaki ang naglalaban sa gitna ng bulwagan. Dinala ng matanda sina Jin Quan at Alice sa viewing area ng ikalawang palapag at sinimulang ipaliwanag ang baliw na kompetisyong ito. Isang napakalakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa arena nang bumagsak ang humamon. Napakasimple at malupit ng mga patakaran. Kung mananatiling nakatayo ang sinampal, agad siyang magkakaroon ng karapatang gumanti. Umugong ang nakakabinging hiyawan sa buong arena. Itinaas ng nanalo ang parehong kamay niya at ninamnam ang pagsamba ng mga manonood. Ngunit ang sinumang hindi makatagal sa isang sampal ay agad na matatalo ng walang pagkakataong gumanti. Tahimik na nagtanong si Jin Quan kung makukuha ba ng mananalo ang lahat ng pusta sa lamesa. Kinumpirma ng matanda na totoo ito. Gayunpaman, binalaan siya ni Alice ng may seryosong ekspresyon na kahit napakalaki ng premyo, isang pagkakamali lang ay maaari siyang mamatay on the spot. Pagkatapos ay isinigaw ng nasasabik na announcer na muling pinatumba ng walang talong Maha Guildmaster ang kanyang kalaban gamit ang isang tira. May suot na maskara ng demonyo ang Guildmaster at aroganteng pinagmasdan ang arena. Bilang isang rank hunter, malakas siyang nagtanong. Agad na namukhaan siya ni Jin Quan bilang at ang mas mahalaga, hawak ng lalaki ang nanakaw niyang manual. Ngunit dahil isa itong sugal, kailangan ni Jin Quan ng pera para makapusta. Sabay silang lumingon ni Alice sa 10 jobman at walang hiyang nagtanong kung may sobra siyang pera. Inakbayan ni Jin Quan ang matanda. Nang may sakim at mapanganib ng ngiti, pinaalalahanan niya ang matanda na pinagtagpo sila ng tadhana. Dahil sa kanyang pananakot na parang magnanakaw, nanginig ang matanda at napaisip kung nanakawan ba siya ni Jin Quan. Mahinahong nagsinungaling si Jin Quan na isa lamang siyang walang kalaban-labang na kababata na humihingi ng tulong. Kahit na lalong naging nakakatakot ang kanyang tingin, tinanggap rin ni Jin Quan ang sako ng pera ng nakangiti, at sinabing namumuhunan lamang ang matanda sa isang batang may magandang kinabukasan. Aroganting tumayo si Nahanday sa arena at hinamon ang mga manonood na itaya ang lahat ng meron sila, kahit pa ang kanilang pamilya, para sa pagkakataong makaharap siya. Pinalala pa ng announcer ang pananabik nang magtanong siya kung ipagpapatuloy ng kampiyon ang pagdodomina niya ngayong gabi. Maya-maya lang, isang mabigat na sako ng mga barya ang bumagsak sa paanan ni Nahanday. Isang bagong hamon ang pumasok sa slap fighting tournament. Nang ibaba ni Jin Quan ang kanyang hood, nakita na ni Nahanday ang mukha niya at napagtantong ang humahamon ay ang hamak na alipin na naibenta na dati. Hindi siya makapaniwala na ang walang inat na insekto ay kusang gumapang pabalik. Mayabang na inialok ni Nahanday kay Jin Quan ang unang tira. Itinuro niya ang gilid ng mukha niya at inasar si Jin Quan na ibuhos ang lahat ng lakas nito. Nagbulungan ang mga sugarol sa paligid, kumbinsidong isa lang hangal si Jin Quan na malapit ng matalo sa lahat. Nananatiling kalmado si Jin Quan. Kailangan niyang gamitin ang pagkakataong ito para makontrol ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Nanginig pa rin siya sa alaalang muntik na niyang masaktan ang mga batang iyon. Ang talagang gusto niya ay ganap na makontrol ang kanyang lakas, at hindi ang walang kwentang paninira. Sa pamamagitan lang ng pagkontrol sa bawat patak ng kanyang lakas niya matatalo ang kalaban nang hindi nananakit ng mga inosente. Madalas sabihin ng mga tao na kapag mas perpekto ang porma ng kamao, mas nagiging malakas ito. Ngunit kung ang isang buong lakas na suntok ay naglalagay sa panganib ng mga inosenteng buhay, ano kaya ang mangyayari kung gawin niya ang kabaligtaran nito? Sa isiping iyon, dahan-dahang binuksan ni Jin Quan ang kanyang kamao. Nahanap na niya ang sagot. Sa sumunod na sandali, iwinasiwas niya ang bukas niyang kamay at nagpaulan ng sampal. Sumugod ang nakakakilabot na puwersa na parang isang malaking tidal wave. Ang hindi inaasahang pag-atake ay nagpatahimik sa buong arena. Biglang nawala ang nakakainsultong tawanan, at napalitan ito ng mga mukhang nanginginig sa takot. Nang may matinding bagsak, ang dating walang talong kampiyon ay nasampal papasok sa isang malalim na butas.
Nakahandusay ang walang buhay niyang katawan sa ilalim ng basag na sahig. Muntik nang masiraan ng bait sa pagkabigla sina Alice at ang 10 jobman. Hindi makapaniwala nilang itinuro ang butas dahil tila isang ordinaryong sampal lang ang ibinigay ni Jin Quan. Umiti lang si Jin Quan. Ito ang bagong martial art na kakagawa niya lang. Binabasag at ikinakalat ng teknik na ito ang kanyang napakalaking enerhiya bago pa ito lumabas para makontrol niya ang mapanirang kapangyarihan nito. Pinangalanan nito ni Jin Quan na Slap Fist. Pero hindi ba nananampal lang din naman siya ng tao? Hiningi ni Jin Quan ang premyo sa gulat na announcer, sadyang inaakalang nanalo na siya. Maya-maya, bumunot ng sandata ang mga nagagalit na miyembro ng guild. Umungal ang malaking lalaking nangunguna sa kanila na hindi nila hahayaang makaalis si Jin Quan dala ang premyo. Kahit napapalibutan ng mga kalaban, nanatiling kalmado si Jin Quan at nagtanong kung saan nila nilagay ang kanyang manual. Inignora ng mga tulisan ang kanyang tanong at sumugod ng nakataas ang kanilang mga armas. Itinaas lang ni Jin Quan ang bukas niyang kamay. Umalinggaw sa buong kwarto ang sunod-sunod at malulutong na sampal. Namilipit ang mga mukha ng mga umatake dahil sa lakas ng sampal bago tumirik ang kanilang mga mata at bumagsak na walang malay. Matapos gamitin ng ilang beses ang slap fist, mas bumuti pa ang pagkontrol ni Jin Quan sa kanyang lakas. Nang makumpirma niyang nabawi na niya ang malaking premyo at ang kanyang manual, umalis si Jin Quan sa kasino kasama ang iba. Nagkakagulo ang damdamin ni Alice. Inakala niyang nag-exaggerate lang si Jin Quan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi nito. Hinding-hindi magiging ordinaryo ang lalaking kayang takasan ng walang galos ang mga kilalang mga ngalakal ng alipin. Sa wakas ay napagtanto ni Alice na hindi lang hindi masukat ang lakas ni Jin Quan, isa rin siyang taong tumutupad sa kanyang pangako. Ngayong nakuha na nila ang premyo, ang unang prioridad nila ay hanapin ang gamot na makapagliligtas sa nakatatandang kapatid ni Alice. Sabay-sabay na pumunta sa isang klinika sina Jin Quan, Alice, at ang 10 jobman. Pumasok ang 3 sa gusali, handa nang bilhin ang gamot para kay Yeon So-hae. Ngunit pagtapak nila sa loob, isang nakakasukang amoy ang nagpatigil kay Alice sa kinatatayuan niya. Ipinaalala ng pamilyar na amoy na ito kay Jin Quan ang mga medicinal bath ng kanyang ama noong bata pa siya. Noon, muntik nang mahimatay ang batang si Jin Quan sa sobrang baho na hindi niya makayanan. Tinakpan niya ang kanyang ilong at napaisip kung paano nakakaupo ang kanyang ama sa loob ng medicinal bath na patuloy na naglalabas ng itim na usok. Sinabi ng kanyang ama na hindi nakayanan ng sobrang sensitibong ilong ni Jin Quan ang amoy, kaya nabigo ang pagtatangka nitong makabuo ng katawang may lason. Nagpatuloy lang ang kanyang ama sa pagsasalita ng walang kwenta ng may seryosong ekspresyon. Ngunit sa huli ay nawala ng pasensya si Jin Quan sa amoy at tumakbo palayo. Ngayon ay nagbabalik na naman ang parehong hindi malilimutang amoy. Isang misteryosong figura na nakasuot ng malapad na itim na balabal ang tahimik na lumitaw sa harapan nilang tatlo. Nang may kakaibang ngiti, nagtanong ang figura kung naparito sila para maghanap ng gamot. Agad na napagtanto ni Jin Quan na ginagamit ng misteryo. Sinundan nilang tatlo ang doktor papasok sa botika. Ipinaliwanag ng doktor na kahit wala pang namamatay, kumalat na ang salot sa buong nayon. Sa kabutihang palad, dahil sa patuloy nilang pagsisikap, nakagawa na rin sila ng matagumpay na lunas. Noon, nangangailangan ang gamot ng 3 napakabihirang sangkap sa panggagamot. Ang pagsasama ng mga ito ay lumilikha ng maalamat at ultimate na elixir na kilala bilang yin yang pill. Gayunpaman, sa modernong panahon, hindi na kailangan ang mga bihirang sangkap na yon. Madali nang magagawa ang parehong elixir gamit ang isang medicine crafting skill. Nanatiling tahimik si Jin Quan habang pinagmamasdan si Alice na tanggapin ang gamot. Hawak ni Alice ang sako ng gamot sa magkabilang kamay at puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Nakuha na rin niya sa wakas ang lunas na magliligtas sa kanyang kapatid. Nang papaatras na sila, kumaway ang doktor at pinaalalahanan silang siguraduhin na inumin ng pasyente ang gamot sa tamang oras. Ngunit maya-maya lang, nahuli ng doktor si Jin Quan na nangangalkal sa isang kabinet. Nagpaliwanag na lang siyang na-curious siya sa mga kakaibang halamang gamot na nakatago sa loob. Pagkatapos ay nagbahagi ang doktor ng masamang balita. Malamang na tumaas ang presyo ng gamot sa hinaharap. Biglang dumami ang nangangailangan ng mga sangkap sa panggagamot, kaya labis na nataranta ang doktor. Kahit pa may iba't ibang shift at dagdag na trabahador, halos hindi na nila kinakaya ang dami ng trabaho. Kahit nakuha na nila ang gamot, ang kayamanang inasahan nilang tatagal ng 1 buong buwan ay halos maubos na. Walang sinabi si Jin Quan at tinitigan ng diretsyo si Alice. Bigla niyang binasag ang katahimikan at inagaw ang supot ng gamot mula sa mga kamay niya. Sinabi ni Jin Quan na gusto lang niyang suriin ang gamot sa loob nito. Pagkatapos ay nilunok ni Jin Quan ang isa sa mga pildoras at sinimulan pa itong nguyain na halatang sarap na sarap. Muntik nang mabaliw si Alice dahil nagkakahalaga ng malaking kayamanan ang isang pildoras. Ibinalik ni Jin Quan ang supot ng gamot habang nagrereklamong nagdadamot siya. Sinabi niyang gusto lang niyang manumbalik ang kaunting lakas niya. Pinanood ng lalaking may 10 trabaho ang lahat ng may seryosong ekspresyon. Ilang sandali pa, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. Mukhang natuklasan na niya ang katotohanan. Hindi nagtagal at bumalik na silang tatlo sa bahay ni Alice.
Agad na nilunok ni Yeon So-hae ang isa sa mga pildoras at umepekto ang mahalagang gamot. Mabilis na bumalik ang sigla sa kanyang nanghihinang katawan. Ang makitang tuluyan ng gumaling si So-hae ay nagpuno ng pasasalamat sa magkapatid. Kinaumagahan, nagkita sina Jin Kwan at ang lalaking may 10 trabaho sa bubong. Naglakad ang matanda sa mga tile ng walang ingay na nagpapakitang isa rin siyang nakatagong master ng martial arts. Gayunpaman, sinabi ng lalaking may 10 trabaho na naiwan na siya ng bagong panahong ito. Ngayon, nagtatrabaho na lang siya kahit saan para mabuhay. Biglang nanliit ang mga mata ng matanda nang banggitin niya ang kahina-hinalang kilos ni Jin Kwan noong inagaw niya ang supot ng gamot kagabi. Nakatayo ang lalaking may 10 trabaho sa likuran niya at malinaw na nakita ang lahat. Sa sandaling kunin ni Jin Kwan ang supot, palihim niyang pinalitan ang mga pildora sa loob. Naghalungkat si Jin Kwan sa klinika para humanap ng reserbang gamot. Nang damputin niya ang supot na may kakaibang bigat, napagtanto niyang naglalaman ito ng higit pa sa mga ordinaryong reserbang pildoras. Maingat na nagtanong ang lalaking may 10 trabaho kung ano ang lasa ng pildoras. Tila naghinala rin siyang peke ang sinasabing lunas ng doktor. Tinitigan ni Jin Kwan ang ebidensya sa kamay niya at unti-unting mumiti. Iginiit ng doktor na gumamit ng lason ang mga pildoras para labanan ang lason at pagalingin ang salot. Pero matapos matikman ang isa, natuklasan ni Jin Kwan na hindi pala talaga ito gamot. Isa itong nakakaadik na lason. Kaya naman palihim na pinalitan ni Jin Kwan ng tunay na gamot ang mga lasong pildora sa klinika. Gumawa siya ng hakbang para maiwasan ang isang trahedya. Kung patuloy na inumin ni So-hae ang mga nakakalasong pildoras, mamamatay siya kalaunan. Kinagabihan, isang lihim na transaksyon ang naganap. Layo sa mapanuring mga mata, 2 nakamaskarang figura na nakasuot ng maitim na balabal ang lumitaw sa loob ng klinika. Sa pag-asang makuha ang pabor nila, buong pagpapakumbabang nagbigay ng alay ang doktor sa kanila. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa usad ng kanyang aplikasyon para makasali sa alyansa. Hindi pinansin ng mga nakamaskara ang kanyang tanong. Malamig siyang kinutya ng isa sa kanila dahil sa pagkakaroon ng matamis na dila mula sa pagbebenta ng gamot. Pagkatapos ay diretsahang kumilos ang nakamaskarang figura at iniabot sa doktor ang pinakabagong kargamento. Pero nang matanggap ito ng doktor, naramdaman niyang may mali. May pagdududa niyang binuksan ang supot at natuklasang mas kaunti ang magic stones kaysa sa inaasahan. Nanatiling walang reaksyon ang nakamaskarang figura at nagpaliwanag na kamakailan lang ay binawasan ng organisasyon ang mga supply nito. Kung gusto ng doktor na patuloy na makatanggap ng orihinal na dami, kailangan niyang dodoblehin ang kanyang alay. Pilit na lang nang umiti ang doktor at nag-atubiling pumayag. Binalaan siya pagkatapos ng nakamaskarang figura na may isang hindi kilalang umatake kamakailan sa slave market. Kahit hindi pa rin malinaw ang pagkakakilanlan ng salarin, halatang isa itong pag-atake laban sa alyansa. Malamig na inutusan ng nakamaskarang figura ang doktor na manahimik. Kung may anumang impormasyon tungkol sa organisasyon na lumabas, hindi matatawaran ang mga kahihinatnan nito. Agad na yumuko ang doktor at nangakong hindi niya kailanman magagawang pagtaksilan ang organisasyon. Nang umalis ang mga nakamaskarang figura, galit na inihagis ng doktor ang kargamento sa isang kabinet ng gamot. Habang nagngangalit ang mga ngipin, isinumpa niya sila bilang isang grupo ng mga walang katapusang sakim na kontrabida. Gayunpaman, hindi hinayaan ng doktor na lamunin siya ng kanyang galit. Kapag nagtagumpay ang kanyang aplikasyon at nakapasok siya sa alyansa, plano niyang maghiganti at pagbayarin ng 100 beses ang lahat ng humiya sa kanya. Biglang naramdaman ng doktor ang isa pang presensya sa loob ng kwarto. Agad siyang nagpakita ng peking ngiti at magalang na humingi ng paumanhin sa hindi inaasahang bisita. Nakaupo sa malapit si Jin Kwan, kaswal na kumakain ng mga pildoras. Kinutya siya ng doktor, sinasabing ang gamot na ninakaw niya kanina ay mukhang hindi pa sapat sa kasakiman niya. Inakala niyang bumalik si Jin Kwan sa dilim ng gabi para magnakaw pa. Pagkatapos ay binalaan niya itong ikamamatay nito ang padalos-dalos na paglunok ng ganoong matatapang na gamot. Isang mapanuyang tawa lang ang ibinigay ni Jin Kwan. Kung naglakas loob siyang kainin ang mga pildoras, wala siyang dapat ikatakot dahil mayroon siyang napakatibay na sikmurang bakal. Binigyan siya ng doktor ng isang mapang-uyam na ngiti at sinabing kung totoo iyon, kailangan lang bayaran ni Jin Kwan ang gamot. Malamig na sumagot si Jin Kwan na ang doktor ang may utang. Sa katunayan, malaki ang utang niyang consultation fee kay Jin Kwan dahil nakita na ni Jin Kwan ang perpektong reseta para sa kondisyon niya. Nag-isip ang doktor, tila hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Jin Kwan. Sa sumunod na saglit, inilantad ni Jin Kwan na isa siyang walang hiyang manloloko at idineklarang isang matinding bugbog lang ang gamot na makakapagpagaling sa kanya. Sa halip na umatras, malamig na tumawa ang doktor at kinutya si Jin Kwan dahil nanghihimasok siya sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Minsan, kamangmangan ang pinakamagandang gamot. Bago pa siya matapos magsalita, nakakamatay na mga karayom na bakal ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Binalaan niya si Jin Kwan na ang pagpapanggap na wala siyang nakita ang tanging paraan para manatiling buhay. Pagkatapos ay inaktibo ng doktor ang skill ng apothecary na poison needle shot. Ilang nakakalasong karayom ang agad na bumaril patungo kay Jin Kwan.
Habang hinihiwa ng mga karayom ang hangin, naramdaman ni Jin Quan ang malakas nilang kakayahang tumukoy ng target. Kapag nakalock na sila sa isang target, patuloy nila itong hahabulin hanggang sa tumama sila. Pero sa kritikal na sandali, mabilis na iniwas ni Jin Quan ang katawan niya at sinalo ang bawat nakakalasong karayom gamit ang kanyang mga kamay. Nanlaki ang mga mata ng doktor sa takot. Hindi siya makapaniwala na walang kahirap-hirap na sinalo ni Jin Quan ang napakaraming nakakamatay na karayom. Ang makita si Jin Quan na walang galos, habang nakakuyom ang mga karayom sa kanyang kamay, ang sumira sa kumpiyansa ng doktor. Hindi niya maintindihan kung paano naging posible ang ganoong bagay. Habang nakatayong gulat na gulat ang doktor, direktang sumugod si Jin Quan patungo sa kanya. Bago pa siya makareaksyon, tumalsik na ang doktor palabas ng gusali. Pakiramdam niya ay parang nabundol siya ng isang malaking bato ng salpukan. Bumagsak siya sa lupa at sumigaw sa sakit. Kahit pa noon, hindi maintindihan ng doktor kung kailan lumitaw sa mundong ito ang isang taong nakakatakot. Dahan-dahang lumapit si Jin Quan, puno ng pagkasuklam ang kanyang mga salita sa lubos na pagwawalang bahala ng doktor sa buhay ng tao. May napansin na kakaiba si Jin Quan sa mga lumilipad na karayom. Halos wala itong taglay na panloob na enerhiya, na lubos na lumabag sa mga prinsipyo ng martial arts. Ngunit ang kanilang mga direksyon ay napakatumpak at mahirap hulaan. Pagkatapos masaksihan ng personal ang tinatawag na skill na ito, ipinagsawalang bahala ito ni Jin Quan bilang isang mumurahing panlilinlang. Pagkatapos ay binalaan niya ang doktor na kailangang itama ang pag-ugali nito. Sa hindi inaasahan, nagsimulang tumawa ang doktor at sinubukang alamin kung saang organisasyon kabilang si Jin Quan. Tumanggi si Jin Quan na sagutin ang kanyang mga tanong. Malamig niyang inutusan ang doktor na magmakaawa para sa kanyang buhay o manahimik at maghintay ng kamatayan. Napagtanto ng doktor na may kamanghamanghang bilis kumilos si Jin Quan, kayang itago ang kanyang presensya, at kabisado na ang mga advanced na pamamaraan sa pakikipaglaban. Naghinala siyang baka isa siyang assassin, pero walang dalang sandata ang lalaki. Maingat na nagtanong ang doktor kung isa bang fist fighter si Jin Quan. Kalmadong sumagot si Jin Quan na hindi pa siya nakarinig ng ganoong propesyon. Ang kanyang walang pakialam na pag-ugali ay agad na nagpalamig sa atmosfera. Kutob ng doktor, si Jin Quan ay hindi bababa sa rank kung hindi man mas malakas pa. Dahil mukhang isa siyang close-range fighter, hindi maaaring payagan ng doktor na makalapit pa siya. Sa sumunod na saglit, naipon ang bayolenteng enerhiya ng lason sa palad ng doktor. Inaktiba niya ang poison blood torrent, at tiwalang hawak niya ang perpektong bentahe sa elemento pagdating sa lason. Isang malaking ulap ng nakalalasong gas ang sumugod patungo kay Jin Quan. Tuluyan siyang binalot ng lilang usok ng lason, ngunit nagreklamo lamang si Jin Quan na amoy basura ito. Naniniwala ang doktor na ang lakas ng isang mandirigmang kamao ay nakasalalay sa paningin at paghinga. Inalisan na ng nakalalasong usok si Jin Quan ng parehong kakayahan. Sa kanyang paningin, ang isang mandirigmang hindi makakita o makahinga ay parang isa lamang matibay na punching bag. Muling inipon ng doktor ang kanyang enerhiya at naghandang tapusin ang sinasabing walang kalaban-labang si Jin Quan. Tumalon siya sa ere at sumisid patungo sa kanya mula sa itaas. Naipon ang lilang lason sa kanyang kamay habang mayabang na idineklara ng doktor na malapit nang masaksihan ni Jin Quan ang bago niyang pamatay na atake. Sumabog ang kakayahan ng apotekaryo, ang buhawi ng lason. Isang nagtataas ang haligi ng nakalalasong enerhiya ang tumira pa itaas sa langit. Nang makitang sinalo ni Jin Quan ang atake ng harapan, ngumiti ng nakakakilabot ang doktor at inakalang na siguro na niya ang kanyang panalo. Ngunit sa sumunod na saglit, biglang nanigas sa kinatatayuan ang doktor. Dahan-dahang tumulo ang itim na dugo mula sa kanyang palad. Tumayo si Jin Quan sa harapan niya ng walang galos at may dalawang daliring direktang tumusok sa kamay ng doktor. Taglay ang mayabang at nakakakilabot ng ngiti, sinabi niyang ito ay isang bagong pamamaraan ng kamao na kalilikha lang niya. Naggitngit ang ngipin ng doktor sa matinding sakit sa kanyang palad. Nakakapanindig balahibo ang nakapaligid na madilim na dugo sa sugat. Hindi pa rin siya pinansin ni Jin Quan at patuloy na nagreklamo tungkol sa nakakadiring amoy sa hangin. Marahas na hinugot ng doktor ang kanyang sugatang kamay at napaisip kung mayroon bang mga kakayahang nakabase sa daliri ang mga mandirigmang kamao. Agad niyang inaktiba ang kakayahan ng apotekaryo na agarang lunas, na lubusang nagpataas sa bisa ng gamot upang mabilis na pagalingin ang kanyang sugat. Walang ipinakitang pagkabahala si Jin Quan at sa halip ay binigyan siya ng nakakatuwang ngiti. Ipinaliwanag niya na ang nakaraang atake ay hindi isang kakayahan. Ito ay isang teknik sa daliri na personal na nilikha ni Jin Quan. Na may seryosong ekspresyon, ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ng kamao ay maaari ring maipamalas sa pamamagitan ng mga daliri. Pinagdikit ni Jin Quan ang dalawang daliri at inihayag na ang teknik ay tinatawag na kamaong daliri. Ang kanyang paliwanag ay tuluyang nagpagalit sa doktor. Sumigaw siyang nagsasalita lang ng kalokohan si Jin Quan at ang ganyang nakakatawang teknik ay umiira lamang sa mga comic book. Sa sumunod na saglit, marahang tinapik ni Jin Quan ang pulso ng doktor gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Ang nag-iisang dampi na iyon ay agad na nagpawalang bisa sa napakalakas na puwersang sumusugod sa kanya.
Napaaray ang doktor habang hawak ang kanyang pulso, at halos hindi na makayanan ang sakit. Nananatiling kalmado si Jin Quan at muling idiniin na hindi iyon isang kakayahan. Itinaas niya ang dalawang magkadugtong na daliri at mariing inulit na ang teknik ay isang martial art na kilala bilang kamaong daliri. Sa pagharap sa isang hindi pa naririnig na teknik, nakaramdam ng matinding pagkapahiya ang doktor at naniwalang pinaglalaruan lamang siya ni Jin Quan. Nang maghanda ang doktor na maglunsad ng panibagong atake, tumama ang kamaong daliri ni Jin Quan sa kanyang pulso nang may perpektong asinta. Muling pumuwesto si Jin Quan gamit ang tindig ng kamaong daliri. Dahil sa nakakatuwang ngiti nito, agad na tumalon pa atras ang nanginginig na doktor at gumawa ng distansya sa pagitan nila. Pagkatapos ay galit siyang sumigaw, na sinasabing ang pangungutya ni Jin Quan ay yumuyurak sa lahat ng kanyang dignidad. Walang awang sumugod si Jin Quan at kaswal na sinabi na ang malakas na boses lamang ng doktor ang kaisa-isang nakakabilib sa kanya. Isang nakakakilabot na posibilidad ang biglang pumasok sa isip ng doktor. Maaaring isang tunay na martial artist si Jin Quan, tulad ng mga maalamat na master na kayang tamaan ang mga akupoint ng isang tao gamit ang kanilang mga daliri. Nagmamadaling pinrotektahan ng doktor ang kanyang mga mahahalagang bahagi, at ipinipilit na hinding-hindi siya magpapatalo sa isang relikyang iniwan na ng modernong panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, iniba ni Jin Quan ang kanyang asinta, at pinakawalan ang tinawag niyang ataking kamaong daliri na nakaparalisa sa itaas na katawan. Isang mabilis na pag-ulan ng mga ataking kamaong daliri ang bumuhos sa doktor. Ang huling tira ay humiwa sa hangin at direktang tumama sa kanyang dibdib. Binasag ng tama ng daliri ang tadyang ng doktor, dahilan para sumigaw siya sa sobrang sakit. Napaluhod siya dahil sa matinding sakit. Nakuha pa siyang kutyain ni Jin Quan dahil sa pagkatalo niya sa dalawang daliri lamang. Galit na tiningnan ng doktor si Jin Quan at tinawag itong isang baliw. Sa kanyang paningin, walang ginagamit na komplikadong teknik si Jin Quan. Umatake lamang ito gamit ang napakalakas at malupit na puwersa. Laking gulat niya nang lantarang aminin ni Jin Quan na hindi iyon isang totoong martial teknike at naimbento lang nito ang pangalan kani-kanina lang. Nakatiis si Jin Quan ng 10 taon ng walang katapusang pagsasanay sa mga bundok. Kahit ano pa man ang labanan, hindi siya papayag na matalo sa isang tulad ng doktor. Maging ito man ay martial arts, pakikipaglaban, o kahit simpleng laro ng bato-bato pick, hindi hahayaan ni Jin Quan na matalo siya. Idineklara ni Jin Quan na kung gusto ng doktor na manalo, kailangan ito ng teknik na kayang kontrahin ang kanyang atake. Ngunit kahit paano pa ibahin ng doktor ang kanyang mga atake, pagkawasak at pagkatalo pa rin ang magiging resulta. Umabot na sa hangganan ang galit ng doktor. Namilipit ang kanyang mukha sa tindi ng galit habang pinipigilan ang udyok na sumugod at itaya ang lahat. Bilang isang rank hunter, hindi na niya mapapalampas ang pagyurak sa kanyang dignidad ng isang ordinaryong martial artist. Nilabas niya ang isang potion na puno ng nakakakilabot na lason at naghandang lumaban. Ang potion na iyon ang pinakamalakas niyang alas na ginawa mula sa ilang taong matinding paghihirap. Nang tumalab ang potion, sumabog ang bayolenteng itim at lilang enerhiya mula sa katawan ng doktor. Inaktiba niya ang natatanging espesyal na kakayahan ng apotekaryo, ang pagpakawala ng lasong dugo, desididong ibunyag ang tunay niyang kapangyarihan. Nang umagos ang mga enerhiya sa kanyang katawan, nahigitan ang lakas ng doktor ang rank at pansamantalang umabot sa arang. Agad bumalik ang kanyang kumpiyansa, at mayabang niyang hinamon si Jin Quan na umatake sa kanya. Nananatiling hindi pangkaraniwang kalmado si Jin Quan, na may kaunti pang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Inuubos ng doktor ang kanyang sariling buhay para puwersahang panatilihin ang isang ipinagbabawal na kakayahan. Sa sumunod na saglit, naramdaman ng doktor na tila binutasan ng kamao ni Jin Quan ang buo niyang katawan. Naramdaman niyang bumabagsak ang buo niyang katawan, at napuno ng hindi paniniwala ang kanyang mukha. Naghabol ng hininga ang doktor habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang katawan. Hindi man lang niya masabi kung totoo ang naranasan niya. Ngunit, sa katotohanan, pinigil ni Jin Quan ang kanyang kamao sa huling sandali. Paulit-ulit na hinawakan ng takot na doktor ang kanyang katawan. Noon lamang niya naramdamang buo pa ang lahat nang kumpirmahin niyang hindi siya sumabog. Nang aasar na tumingin si Jin Quan sa kanya at tinanong kung gusto pa ba nitong maranasan iyon ulit. Tutal, hiniling ng doktor na masaksihan ni Jin Quan ang kanyang kapangyarihan. Kung gusto pa niyang magpatuloy, handang pagbigyan ito ni Jin Quan. Pinuno ng paglait ni Jin Quan ang doktor ng matinding hiya na hindi pa niya nararanasan. Ngunit dahil wala siyang tsansang manalo, nakatayo lamang siya roon habang naggangalit ang mga ngipin. Tinignan ng doktor ang kamaong sapat na ang lakas para durugin ang lahat sa harapan nito. Bigla na lamang siyang napaluhod. Nagmamadali siyang nagpakilala at magalang na tinawag na Panginoon si Jin Quan. Upang pagbayaran ang kanyang mga ginawa, personal na ginamot ng doktor si Yeon So-hae. Gumamit siya ng kakaibang pamamaraan ng acupuncture upang dahan-dahang alisin ang lilang lason sa katawan ng dalaga. Saka lamang nalaman ng lahat na ang tinatawag na salot ay dulot ng mahinang lason ng doktor. Basang-basa ng pawis, desperado siyang nangatwiran na bahagya lamang nitong pinapahina ang sigla ng isang tao.
Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bote ng mga bagong gawang tableta at buong kumpiyansang ipinangako na ganap na gagaling si Sohae kapag ininom niya ang mga ito. Ibinunyag naman ng 10 jobman ang isang mahalagang detalye. Ang lalaking ito ay hindi ordinaryong doktor, kundi isang napakabihira at labis na pinapahalagahang apotekaryo sa hanay ng mga Awakener. Kapag naawaken ang isang tao bilang isang hunter, nabubuksan ang isang espesyal na klase at ang mga katumbas nitong kakayahan, tulad ng swordsman, mage o thief. Ang apotekaryo ay isang pambihirang uri ng klase. Taglay ng mga apotekaryo ang kapwa mataas na kaalaman sa medisina at misteryosong karagdagang galing sa paggawa ng gamot, kaya sila'y mahahalagang talento na hinahanap ng bawat pangunahing paksyon. Walang hiyang nag-umpisa ang doktor na magyabang tungkol sa kanyang bihirang klase bilang apotekaryo. Agad na ibinagsak ni Alice ang kanyang kamao sa ulo nito. Umiling ang lahat dahil sa sobrang yabang ng kanyang ekspresyon. Wala siyang pinagkaiba sa isang basurang lumason sa buong nayon. Kaya ano ba talaga ang ipinagmamalaki niya? May pahiwatig ng galit na nakita sa mga mata ni Baekmundo. Ngunit nang makita niya si Jin Quan na nagtaas ng 2 daliri sa likuran ni Alice, biglang naglaho ang kanyang tapang. Pinilit siya ng kanyang survival instincts na yumuko at humingi ng tawad. Kahit patuloy siyang pinapagalitan ni Alice, hindi nangahas si Baekmundo na magpakita ng kahit konting pagdaramdam. Hindi pa rin maintindihan ni Jin Quan kung bakit ang isang magaling na apothecary ay humantong sa pananakit ng mga inosenteng taga-nayon. Naharap sa tanong ni Jin Quan, natahimik si Baekmundo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang nanginginig na palad at ipinakita ang ilang sirang-lilang kristal. Ito ay mga magic stone, ang pinagkukunan ng enerhiya na ginagamit ng mga hunter sa labanan. Mula noong portal disaster, tuluyang binago ng mga magic stone ang energy system ng mundo at nagdulot ng napakaraming madugong labanan para maangkin ang mga ito. Ang mga magic stone ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya na sumusuporta sa modernong panahon na nagbibigay sa sangkatauhan ng kapangyarihan na baguhin ang mundo. Desperadong hinahanap ng mga hunter ang mga ito dahil ang mga magic stone ay pansamantalang nagbibigay ng kapangyarihan na higit pa sa kanilang natural na rank. Ngunit napakahirap makakuha ng mga magic stone. Kadalasan lang itong matatagpuan sa mga lugar na may siksik na magical energy o sa loob ng mga malalakas na halimaw. Ginamit ni Baekmundo ang mga yamang ito, na bihira kahit sa black market, bilang alay sa kanyang mga transaksyon sa isang misteryosong organisasyon. Gusto lang malaman ni Alice kung saan napunta ang lahat ng perang ninakaw ni Baekmundo sa mga taga-nayon. Naibigay na lahat ni Baekmundo sa organisasyon bilang alay. Nang malamang nawala na ang lahat ng perang pinaghirapan niyang ipunin, biglang nawala ng kontrol si Alice sa kanyang emosyon. Habang tumitindi ang gulo, ilang kumikinang na kwintas ang biglang nahulog mula sa damit ni Baekmundo. Biglang tumigil ang sigawan at natigilan ang lahat. Mahinahong nagpaliwanag si Baekmundo na ang lahat ng kwintas ay mga alaala na iniwan ng kanyang ama. Nang marinig ang isang napakalinaw na palusot, kahit ang 10 jobman na pumipigil kay Alice ay sumali na rin sa pagtuturo ng leksyon kay Baekmundo. Nagmamadaling nagpaliwanag si Baekmundo na wala ring silbi kung kakapan pa siya. Naibigay na niya ang lahat sa kanyang mga nakatataas. Biglang naging kuryoso ang lahat sa mga taong tinawag niyang nakatataas sa kanya. Pinilit ni Jin Quan si Baekmundo na sumagot. Ngunit nauutal na kinakabahan si Baekmundo at tumangging direktang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Sa huli, nag-alok siyang personal na dalhin si Jin Quan sa lugar ng kanilang pagkikita. Ayon kay Baekmundo, inaangkin ng mga taong iyon na suportado sila ng Crimson Blood Alliance. Walang alam si Jin Quan tungkol sa Crimson Blood Alliance. Nagtanong pa siya tungkol sa pagkakaiba ng Crimson Blood Legion at ng Crimson Blood Alliance. Hindi makapaniwala si Baekmundo na hindi pa naririnig ni Jin Quan ang alyansa. Para bang gumugol siya ng nakaraang 10 taon sa pagtatago sa kailaliman ng mga bundok. Pagkatapos ng portal disaster, 4 na maalamat na bayani ang lumitaw sa bagong martial world. Nakilala sila bilang 4 Heavenly Kings. Ang Crimson Blood Alliance ay isang guild na itinatag ng Blood God, isa sa mga 4 Heavenly Kings. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakahanap si Jin Quan ng pahiwatig na konektado sa pumatay sa kanyang ama. Sa Yonmu Village, isang kriminal na organisasyon na kilala bilang mafia ang kumakalat na parang sakit. Ang decentralized structure nito ay nagpapahintulot sa mga miyembro na itago ang kanilang mga galaw. Ang mafia ay naging hindi magagalaw na pinuno ng Yonmu Village, hindi lang sa pamamagitan ng iligal na negosyo, kundi pati na rin sa proteksyon ng Crimson Blood Alliance. Ang proteksyong iyon ay nagmula sa maalamat na Blood God, isa sa mga 4 Heavenly Kings at isang pangalan na kinatatakutan sa buong martial world. Sa madaling salita, ang mafia ay kumikilos sa ilalim ng proteksyon ng Crimson Blood Alliance ng Blood God. Seryosong ibinahagi ni Baekmundo ang mga chismis na narinig niya tungkol sa alyansa at idiniin na ang sumusuporta sa mafia ay may hindi maisip na kapangyarihan. Ngunit habang patuloy siyang nagsasalita, biglang napansin ni Baekmundo na naging mapanganib at nakakasakal ang paligid. Nang malaman ni Jin Quan na sangkot ang Crimson Blood Alliance, lumiit ang kanyang mga mata.
Isang nakakatakot na presyon ang sumabog mula sa kanyang katawan na nagpahirap sa lahat ng malapit na huminga. Naging napakatindi ng kanyang hangaring pumatay na halos maramdaman na ito ng pisikal. Saka lang naalala ni Jin Quan ang mga turo ng kanyang ama. Ang totoong layunin ng lakas ay hindi paghihiganti, kundi ang responsibilidad na dinadala ng isang tao para sa kanyang sarili at sa mga mahihina. Tanging ang isang taong may matinding pakiramdam ng responsibilidad ang makokontrol ang ganoong nakakasirang lakas ng hindi nilalamon ng dilim sa kanilang loob. Nagbanta ang napakatinding galit na lamunin ang katinuan ni Jin Quan. Ngunit sa huli, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang kamao. Nagbigay si Jin Quan ng isang mapanuyan ng ngiti sa sarili. Muli, nakahanap siya ng dahilan para makialam. Pagkatapos ay nakarating ang grupo sa labas ng isang tindahan ng gamot. Kinumpirma ni Baekmundo na ginagamit ito bilang buwanang tagpuan ng mafia. Sa puntong ito, nagsimulang tawagin ni Baekmundo na master si Jin Quan. Labis na nalito si Alice sa kakaibang bagong titulo. Kahit si Jin Quan ay nakakapagod ang bagong porma ng pagtawag. Inangkin ni Baekmundo na mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa mafia. Mafia, mukhang proud pa nga siya sa kanyang sarili. Sa kanyang nakaraang transaksyon, natuklasan niyang galit na galit ang mafia dahil isang baliw daw ang sumalakay sa slave market. Balisa na ngayon ang buong mafia dahil sa nangyaring pag-atake. Natahimik na lang si Alice habang pinapanood si Baekmundo na buong pagmamalaking sinasabi ito na parang walang ideya sa nangyayari. Pinaliwanag ni Baekmundo ang organisasyon ng mafia. Gagawin ng mga grupo sa ilalim nito ang lahat para makakuha ng mga magic stone at makuha ang pabor ng mafia. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gustong banggain ni Jin Quan ang mafia at sa wakas ay nagtanong kung bakit handa itong lumayo ng ganoon. Nagbigay si Jin Quan ng hindi inaasahang sagot. Nakakairita lang para sa kanya na makita ang isang grupo ng mga mahihina na nagmamarunong sa sarili niyang bayan. Lumingon siya sa 10 jobman, umaasang may maibibigay na karagdagang impormasyon ang matanda. Walang masyadong alam ang 10 jobman maliban sa nagpapatakbo ang mafia sa black market kung saan pera ang pinapairal. Matapos itong marinig, agad nagdesisyon si Jin Quan na piliting isama ang matanda bilang kanyang gabay. Inutusan ni Jin Quan si Baekmundo na maghanda ng ilang uniforme ng mafia. Inutusan din ni Jin Quan si Alice na bantayang mabuti si Baekmundo habang tinutulungan itong gamutin ang mga pasyente. Samantala, kinakabahang inihahandog ng mga miyembro ng isang grupong nasa ibaba ang kanilang buwanang alay. Ang nakamaskarang lalaki na nakatayo sa harap nila ay si Jin Quan pala, na nagbalakayo sa ilalim ng isang itim na kapa. Nagpasya si Jin Quan na mag-isang pasukin ang kuta ng mafia at tuklasin ang totoo para sa kanyang sarili. Ngunit nalito ang mga lalaking nag-aalay dahil nagbigay na sila ng bayad para sa buwang ito. 2 araw pa lang ang nakalipas nang gawin nila ito. Kaya bakit may dumating para kolektahin ito ulit? Nang maghanda ang isa sa kanila na i-report ang kahina-hinalang sitwasyon sa mga nakatataas, isang liwanag ang nagpakita sa kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, sumugod ang umaatungal na kamao ni Jin Quan palapit sa kanya. Isang nakakabining pagsabog ang naganap at gumuho ang buong 7 palapag na gusali. Ang nakakatakot na lakas ng pagkasira ay nag-iwan sa mga taong bayan na nakatitig sa hindi makapaniwala. Nawala rin ang ulap ng alikabok. Habang nanonood mula sa mga anino, namangha ang matanda na ang isang napakabata pa ay mayroon ng ganoon katinding kapangyarihan sa labanan. Ang mas nakakagulat pa, ang lakas ni Jin Quan ay nagmumula sa martial arts kaysa sa mga system skill. Sa paglipas ng panahon, walang dudang magiging bagong bayani siya ng panahong ito. Ngunit nalaman din nila kalaunan na mayroon pang mas malaking problema. Sa modernong mundo, ang mga magic stone ay may napakatinding kapangyarihan at halos hindi matatawarang halaga. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimulang maging mahigpit ang Hunter Association sa pagkontrol nito pagkatapos pumirma ng kasunduan kasama ang 4 Heavenly Kings. Kung talagang nasa likod ng mafia ang Crimson Blood Alliance, higit pa ito sa isang ordinaryong gulo sa pagitan ng mga kriminal na organisasyon. Ang kapayapaan ng mundo ay pinapanatili lamang ng isang marupok na kasunduan, at ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang tanging paraan para kumpirmahin kung kasabwat ng mafia ang Crimson Blood Alliance ay ang direktang harapin sila. Hindi nagtagal ay nakarating si Jin Quan at ang iba pa sa isa pang kuta ng mafia. Harap-harapang lumapit si Jin Quan sa pasukan nang walang anumang pagtatangka na itago ang sarili. May isang masamang ngiti na nagtanong siya, hulaan niyo kung sino ako. Inakala ng mga gwardya na kabilang siya sa isa sa mga grupong nasa ilalim ng mafia. Sa sumunod na sandali, ginawang mga durog na bato ng kamao ni Jin Quan ang buong gusali. Isang serye ng mga pagsabog ang sumunod habang nawasak ang Thieves Guild, Smuggling Syndicate, at Slave Trading Organization. Nagtipon-tipon ang mga taga-nayon na hindi makapaniwala. Bigla na lang naglaho ang mga grupong kriminal na nang-terrorize sa kanila ng maraming taon. Naging isang misteryosong bayani si Vane Quan na ang totoong pagkatao ay nananatiling lihim. Tinawag siyang Nameless One ng mga tao at sinabi pa nilang higit pa ang mga nagawa niya kaysa sa mga sikat na rank hunter. Sa sunod-sunod na pagkasira ng mga kuta, nawala sa naging sobrang bigat ng tensyon sa loob ng silid ng konseho.
Naramdaman ni Son Wutan, ang pangalawa sa pinuno ng organisasyon, na may mali. Naisip niya na may traidor na naglalabas ng impormasyon mula sa kanilang hanay. Mas malala pa rito, baka nakapasok na ang traidor sa mismong pamunuan ng organisasyon. Kasunod nito, isang misteryosong babaeng nakabalabal ang nang-uuyang tumawa. Ikinatwiran niyang sobrang babaw na konklusyon ang paninisi sa isang internal na traidor dahil lang nakasuot ng uniforme nila ang umatake. Pinahiya niya si Son Wutan sa harap ng lahat at sinabing bumagsak ang mga kuta dahil sa mahina niyang pamumuno at hindi dahil sa isang gawa-gawang traidor. Habang tumitindi ang pagtatalo nila, agad na napatahimik ng galit na sigaw ng pinuno ang lahat sa silid ng konseho. Tinawag niya silang mga walang kwentang tanga na hindi man lang kayang tapusin ang isang insekto. Wala pa rin silang kaalam-alam sa itsura o kakayahan ng target. Nang sandaling iyon, nagpresenta ang misteryosong babaeng nagngangalang Nam Hyun na kunin ang misyon sa pagpatay. Sobra ang tiwala niya sa kanyang lakas at ginamit pa ang pagkakataon para kutyain ang lahat ng mga naunang nabigo. Samantala, alam na ni Jin Kwon na galit ang mga kalaban niya at pinaghahanap na siya. Tutal, ang mga nakaranas ng nakakahiyang pagkatalo ang laging may pinakamatinding galit. Nag-aalala pa rin ang mga kasama niya na baka mauwi sa isang krisis na hindi nila makontrol ang ganitong kapusukan. Naniniwala si Jin Kwon na kahit daan-daang langgam ay hindi kailanman masasaktan ang isang tigre. Tahimik na inisip ni Baekmundo kung nababaliw na ba si Jin Kwon dahil kinumpara niya sa mga insekto ang mga awakener. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Baekmundo kung bakit ang Mahaguild ang pinili ni Jin Kwon. Ipinaliwanag ni Jin Kwon na hindi magandang mag-imbita ng mga mabababang uring bisita sa isang kagalang-galang na lugar, kaya pinili niya ito. Nagkatipon-tipon na sa loob ang lahat ng miyembro ng Mahaguild. Dumating na sa wakas ang oras ng pagtutuos. Puno ng galit si Nahanday at isinumpang pagbabayaran ni Jin Kwon ang mga ginawa niya. Nawalan siya ng malay dahil sa naunang sampal ni Jin Kwon. Kaya kumbinsido pa rin si Nahanday na nandaya ang kalaban niya. Nakabisado na ngayon ni Nahanday ang isang bagong teknike. Todo papuri ang mga tauhan niya sa Divine Hand Racing teknike at ipinilit nilang wala itong kawala kay Jin Kwon. Biglang may lumitaw na anino sa pasukan at binalot ang buong bulwagan ng nakakabinying katahimikan. Pagkakita ni Nahanday sa dumating, halos himatayin siya sa sobrang takot. Pumasok sa bulwagan si Jin Kwon na may suot na punit-punit na damit na parang bumisita lang siya para mamasyal. Nawala sa katinuan si Nahanday nang makita ang kinasusuklamang kalaban at nagsimula siyang sumigaw ng walang pigil. Kaswal na tinaas ni Jin Kwon ang kamay niya at biglang lumitaw sa harapan niya. Dahil sa takot mula sa una nilang paghaharap, otomatikong itinaas ni Nahanday ang dalawang braso para protektahan ang mukha niya. Pero sa gulat niya, pinigil ni Jin Kwon ang kamay niya sa huling sandali. Ngumiti si Jin Kwon at ipinaliwanag na ang mga asal na nakatatak sa katawan dahil sa sakit ang uri na hinding-hindi makakalimutan ng isang tao. Pagkatapos ay binaliwala niya ang lahat sa paligid at kalmadong umupo sa upuan ng Guildmaster. Sa isang mahina pero hindi matatawarang boses, inutusan ni Jin Kwon si Nahanday na ikalat ang isang mensahe hanggat maaari. Mula sa araw na yon, kukunin na ng Nameless One ang kontrol sa Mahaguild at formal na magdedeklara ng digmaan laban sa Crimson Blood Alliance. Bilang Guildmaster, sobrang nagulat at nalito si Nahanday sa hinihingi ni Evine Kwon. Kalmadong inulit ni Evine Kwon ang utos ng walang pag-aalinlangan. Inutusan din niya si Nahanday na gamitin ang resources ng guild para tulungan ang mga taga-nayon at pinayuhan siyang maging mas mapagbigay. Natahimik si Nahanday at napatingin na lang kay Jin Kwon na para siyang isang malaking tanga. Sa sumunod na sandali, galit na tumanggi si Nahanday na isuko ang guild at naghanda pang labanan si Jin Kwon. Pero bago pa siya matapos magsalita, pinabagsak na siya ni Jin Kwon sa isang suntok at agad na tinapos ang paglaban niya. Kalmadong nagtanong si Jin Kwon kung may iba pang gustong tumutol. Dahil sa walang awa niyang pag-agaw sa guild, napuno ng malamig na pawis si Baekmundo. Mula sa araw na yon, si Nahanday ay naging isang janitor na lang ng guild mula sa pagiging rank hunter at guildmaster. Gayunpaman, nanatiling puno ng puot at nag-aalab na pagnanasang maghiganti ang puso niya. Habang nagmumuni-muni sa tabi, biglang inutusan ni Jin Kwon si Nahanday na magwalis ng mas tahimik. Dahil puno ng pasa ang mukha, nagpakumbabang sumagot si Nahanday habang nagluluksa na napakababa ng ibinagsak ng isang rank hunter na tulad niya. Sa ilalim ng mga batas ng bagong martial world, itinuturing na mga pangunahing haligi ng kapangyarihan ang mga rank hunter. Naniwala si Nahanday na kapag umabot siya sa rank, garantisadong magiging mayaman ang buhay niya. Pero sa halip, pinipilit siya ngayon na gumawa ng nakakapagod na pisikal na trabaho. Ang malaking pagbagsak ng estado niya ay mahirap niyang tanggapin. Kinutya pa siya ni Jin Kwon dahil isa siyang malakas na hunter na hindi man lang maayos na magawa ang isang simpleng paglilinis. Namangha si Baekmundo kung gaano kabilis nakuha ni Jin Kwon ang kontrol sa buong Mahaguild. Mabilis na kumalat ang balita sa buong nayon. Hindi nagtagal, nalaman ng lahat na nakuha na ng Nameless One ang kontrol sa Mahaguild. Nagsimulang kumalat ang samut-saring bali-balita tungkol sa kanya. Alam ni Jin Kwon na kumakalat ang impormasyon sa bilis na inasahan niya.
Kumpiyansa siyang naiparating ng mga tsismis ang pain niya ng diretsyo sa kanyang target. Gayunpaman, dumating ang gabi nang walang kahit anong senyales ng tugon na hinihintay niya. Naisip tuloy ni Jin Quan kung sapat na ba talaga ang mga tsismis para palutangin ang target niya. Kinwestiyon pa niya kung paano nakaligtas ang ganitong kaduwag na mga kalaban sa malupit na martial world. Bigla na lang binasag ng malakas na katok ang katahimikan. Sumabog ang internal energy ni Jin Quan, pumorma para sa laban, at sinira ang pinto habang inaalok ng mabilisang kamatayan ang kalaban niya. Pero isang matamis at mapaglarong boses ng babae ang narinig mula sa labas, nagtatanong kung sino ba talaga ang balak niyang patayin. Isang magandang babaeng may nakakaakit na katawan ang lumitaw sa harapan niya at malambing pa siyang tinawag na mahal. Ilang magagarang babae rin ang lumitaw at inihayag na naparito sila para maghatid ng imbitasyon. Tinitigan nila ng diretsyo si Jin Quan at tinanong kung siya ba ang maalamat na Nameless One. Dahil nalito sa biglaang atensyon, nag-alangan muna si Jin Quan bago aminin ang kanyang pagkatao. Binigyan siya ng nakakaakit na ngiti ng babaeng nangunguna at ipinaliwanag na naghanda sila ng magarbong piging para sa bayani ng Yeonmu City. Nag-iwan pa siya ng matingkad na pulang marka ng halik sa imbitasyon. Inimbitahan niya si Jin Quan na isama ang mga miyembro ng kanyang guild. Gaganapin ang piging sa misteryoso at mapangakit na Mukyong Pavilion. Tinanggap ni Jin Quan ang mainit na imbitasyon na may marka ng kanyang halik at bigla siyang namula. Tulala lang siyang nakatingin na para bang ninakaw ng babae ang kanyang kaluluwa. Inamin na lang ni Alice na sobrang epektibo ng teknike ng babaeng iyon. Hinimas din ng 10 jobman ang kanyang balbas at sinabing masyadong malakas para kay Jin Quan ang ganoong matinding sensasyon. Siguro si Jin Quan na lang ang kaisa-isang tao sa Yeonmu City na hindi pa nakakarinig tungkol sa Mukyong Pavilion. Dahil sa pambihirang ganda nito, nakuha nito ang palayaw na, ang buwan na sumisikat sa gabi. Gayunpaman, napakaraming madidilim na tsismis ang pumapaligid sa lugar, kaya isa itong mapanganib na lugar kung saan kailangang manatiling alerto ng mga bisita. Orihinal na balak sana ni Jin Quan na palabasin ang mga kalaban niya. Dahil kailangan na niyang pumasok ngayon sa teritoryo nila, napagpasyahan niyang harapin sila ng personal. Kinalaunan ng gabing iyon, kumikislap ang Mukyong Pavilion dahil sa napakaraming parol at naglalabas ng aura ng karangyaan at misteryo. Bigla na lang lumitaw si Son Wutan sa loob ng Mukyong Pavilion. Agad na nagpabigat ng tensyon sa paligid ang pagdating niya. Si Son Wutan ang pangalawang pinakamagaling na eksperto sa underworld at hindi pa alam kung gaano talaga siya kalakas. Pareho rin kasing delikado si Nam Hayang. Bilang pangatlong eksperto sa underworld, ang bawat galaw niya ay may dalang nakamamatay na gayuma. Nang subukan siyang suriin ni Nam Hayang, hindi nagpigil si Son Wutan at lantarang tinawag siyang isang nakakadiri at makamandag na nilalang. Napagtanto ni Nam Hayang na hindi pakikipagkaibigan ang pakay niya at malamang nakarinig ng mga kahina-hinalang balita. Agad siyang nakaisip ng plano. Inutusan niya ang mga utusan na maghanda ng piging, habang mayabang na inisip ni Son Wutan na iyon ang paggalang na nararapat sa kanya. Sa kabila ng panlilibak niya, malamig na ngumiti lang si Nam Hayang at naisip na malapit nang matapos ang kanyang kayabangan. Naalala niya ang mid-grade na magic stone na kumikinang sa kulay lila na ilaw. Ito ang napakalaking pabuya na inalok ng boss niya kapalit ng pagpatay sa Nameless One, at kapag nakuha niya yon, mas lalo pa siyang lalakas. Palihim na ipinatawag ni Nam Hayang ang mga tauhan niya at iniutos na lagyan ng nakamamatay na pampatulog ang mga inumin sa i-room. Nanginig sa takot ang mga tagapaglingkod dahil kahit konti lang nito ay kayang magpatumba ng elepante. Walang pusong iginiit ni Nam Hayang na maghanda sila ng kahit 10 beses na dami ng karaniwang dosis para harapin ang ganoong nakakatakot na halimaw. Binalaan niya silang huwag mag-atubili at gamitin ang pagkakataong ito para tuluyang patayin ang kanilang target. Ayaw pumayag ni Nam Hyun na may manghimasok at agawin ang tagumpay na nararapat para sa kanya. Samantala, walang pigil na nagpapakasawa sina Jin Quan at ang kanyang mga kasamahan sa marangyang handaan. Naiyak na lang sina Handae dahil pinayagan siyang makapasok sa pinakamataas na palapag ng Mukyong Pavilion. Binago pa nga niya ang paraan ng pagtawag niya kay Jin Quan. Biglang lumitaw ang isang babae mula sa Mukyong Pavilion na nagngangalang Hwaryeon at tuwang-tuwang niyakap ng mahigpit si Jin Quan. Akit na akit siyang sumandal dito at nagsalita sa isang malambing na boses. Biglang nag-init ang ulo ni Alice nang makita ito. Tuluyang binaliwala ni Hwayaong si Alice at patuloy na nag-akit habang inaalok si Jin Quan ng isang pribadong imbitasyon. Agad na nabisto ni Alice ang plano ni Riyaong, kaya nakaramdam siya ng pandidiri at kaba. Pero mukhang patay na patay si Jin Quan at binaliwala ang lahat ng pag-aalala ng mga kasamahan niya. Agad na gumalaw si Alice para makialam, pero isang hindi inaasahang atake sa isip ang nagpalito sa kanya, kaya hindi siya nakakilos. Ginamit ni Hwadeong ang pagkakataon para dalhin si Jin Quan sa isang pribadong silid kung saan walang makakaabala sa kanila. Sa mga mata niya, naging isa ng walang laban na biktima si Jin Quan. Pinagmasdan niya ang nakatulala at nahuhumaling nitong ekspresyon. Ngumiti ng may pagmamalaki si Hwaryang at naisip na mas madali ang takbo ng lahat kaysa sa inaasahan niya. Pinagsalin niya si Jin Quan ng isang baso ng pinakamasarap na suohan wine ng Mukyong Pavilion.
Gayunpaman, palihim niyang hinalo ang espesyal na pampatulog sa inumin. Habang tinataas ni Jin Kwon ang baso at ininom ang lahat ng ito, malamig nang umiti si Hwariyong sa kanyang tagumpay. Sapat na ang lakas ng gamot para mabilisang patulugin ang isang arang na halimaw. Kaya kapag nawalan siya ng malay, madali na nitong tatapusin ang trabaho. Pero sa sumunod na sandali, naglaho ang kumpiyansang ngiti ni Hwariyong. Nanigas siya sa gulat dahil sa hindi inaasahang nangyari. Hindi bumagsak si Jin Kwon. Sa halip, sabik siyang sumigaw na ang sarap ng alak. Dahil walang bakas ng pagkalason, inutusan niya si Hwariyong na salinan pa siya ng isa pang baso. Nanginig sa takot ang mga mata ni Hwariyong, pero mabilis niyang pinilit mumiti at itinaas ang bote para bigyan pa siya ng maiinom. Habang pinupuno ang baso niya, palihim na nagdagdag ng napakaraming gamot si Hwariyong. Malamig siyang nagtaka kung makakaligtas ba si Jin Kwon sa dinagdagang dosis. Itinaas ni Jin Kwon ang baso at ininom ito. Pagkatapos nito, kumunot ang noo niya at malamig na nagtanong kung bakit biglang nag-iba ang lasa ng isang alak. Dahil sa tanong niya ay muling kinabahan si Hwariyong. Biglang umiti ng nakakatakot si Jin Kwon at sinabing alam niyang nilalagyan niya ng lason ang bawat inumin. Nakatitig nang may takot si Hwariyong sa kanya, hindi inakalang nabisto. Bago pa siya makakilos, hinawakan ni Jin Kwon ang kanyang panga at malamig na nagtanong kung sino ang nasa likod ng plano at kung anong mahiwagang gamot ang ginamit niya. Nagdesisyon si Jin Kwon na iparanas kay Hwariyong ang mismong may lasong alak. Sa kabila ng pilit niyang paglaban, sa pilitan nitong ipinainom ang may gamot na likido sa bibig niya. Nang pumasok ang alak sa lalamunan niya, halos mabaliw si Hwariyong sa sobrang sakit. Tinignan niya ng masama si Jin Kwon at galit na isinumpa, pero unti-unting hindi na niya nakontrol ang katawan niya. Doon lang nakaramdam ng takot si Hwariyong dahil mas malakas pala ang gamot kaysa sa inaasahan niya. Sa sumunod na sandali, bumagsak siyang walang laban sa sahig. Napabuntong hininga na lang si Jin Kwon dahil wala na ito sa wisyo para sagutin ang mga tanong niya. Lumipas ang hindi malaman na oras. Bigla na lang napadaing sa sakit ang walang malay na si Hwariyong at nagsimulang manginig ang mga dulo ng daliri niya. Nahirapan siyang maupo at hinawakan ang masakit na ulo, naguguluhan talaga kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay nakita niya ang mapanuksong ngiti ni Jin Kwon mismo sa harapan niya. Matinding takot ang agad na bumalot sa kanya. Komportabling nakaupo si Jin Kwon sa isang upuan habang nakatingin sa kanya. Mahinahon itong nag-utos, kung gising ka na, tumayo ka. Diretsahan niyang sinabi kay Hwariyong na walang epekto sa kanya ang gamot nito. Nagbigay ng kilabot sa buong katawan niya ang mga sinabi nito. Naalala niyang pinilit na ipasok ni Jin Kwon ang gamot sa bibig niya at pinagpawisan siya ng malamig sa mukha. Naisip niya sa wakas na umpisa pa lang ay alam na nito ang buo niyang plano. Kahit ganoon, ayaw pa ring tanggapin ni Hwariyong ang pagkatalo at tinangkang itago ang takot niya sa pamamagitan ng mga pagbabanta. Iginiit niyang nalason din ang mga kasamahan ni Jin Kwon sa labas. Pero biglang sumulpot sina Alice at ang iba pa. Sa tulong ni Baekmundo, nawala na nila ang epekto ng lason sa lahat. Dahil sa balita ay napatingin si Hwariyong sa kanila nang hindi makapaniwala. Eksperto si Baekmundo pareho sa gamot at lason. Ang pagsubok na gumamit ng lason sa harapan niya ay nakakatawa, parang nagtuturo ka sa isda kung paano lumangoy. Tinalo na rin nila ang lahat ng nasa loob ng Mukyum Pavilion, kaya hindi na nakapalag ang kalaban. Naging napakamaayos ang takbo ng lahat. Ipinaliwanag ni Jin Kwon na nagsisimula pa lang ang mahahalagang tanong at pinayuhan si Hwariyong na sumagot ng totoo. Nang maramdaman ang masamang balak galing kay Jin Kwon, lumiit ang mga mata ni Hwariyong habang namamawis ang noo niya. Ibinaba ni Jin Kwon ang baso ng alak niya at nagtanong ng may malamig na pag-uutos. Nasaan ang pinuno niyo? Harap-harapan sa kanyang pagtatanong, napakagat ng mahigpit si Hwariyong sa labi niya. Tumanggi siyang may ibunyag at idineklara pa na hinding-hindi niya pagtataksilan ang pinunong kanyang pinaglilingkuran. Natawa lang si Jin Kwon sa kanyang katapatan. Isang nakakamatay na pagnanasa na parang itim na usok ang umikot sa katawan niya habang lalong naging nakakatakot ang ngiti niya. Dahil sa nakakatakot nitong itsura, napaluhod si Hwariyong at nagmakaawa pero wala itong silbi. Para kay Jin Kwon, ang sinumang pinili ang katapatan ay kailangan ding tanggapin ang kahihinatnan. Nang harapin ang sampal ni Jin Kwon at banta ng kamatayan, napasigaw na lang si Hwariyong ng paghingi ng awa. Sinabi niyang isa lamang siyang inuutusan at wala siyang alam kung saan nagtatago ang pinuno. Sa kagustuhang mabuhay, bigla niyang inamin na ang susi ni Madam Mukyang ay makakapagbukas ng daan na direktang tutungo sa kanilang pinuno. Gayunpaman, may dalawang susi at kailangang gamitin ang mga ito ng sabay. Dala ni Madam Mukyang ang isa, habang ang isa naman ay nakatago sa loob ng e-room. Kahit matapos malaman ang mga lokasyon, naharap pa rin ang grupo ni Jin Kwon sa mas mahirap na problema. Magkakonekta ang dalawang susi gamit ang isang detection skill. Kung kukunin ang isa, agad na mag-aalarma ang isa pa. Ibig sabihin ay kailangan nilang kunin ang parehong susi ng sabay, kundi ay tatakas ang taong may hawak ng isa. Hindi inaasahan ni Hwariyong na maniniwala sila talaga sa kwento niya. Sinasadya niyang ibigay sa kanila ang impormasyon para akitin silang harapin si Madam Mukyong, ang pinakamalakas na tao sa pavilion. Kalmadong nagmungkahi si Jin Kwon na maghiwalay sila para hanapin ang mga susi.
Nagdesisyon siyang harapin mag-isa si Madam Mukyon. Bago umalis, inutusan niya ang 10 jobman na protektahan ang iba pang kasamahan. Nag-alala pa rin si Alice na baka patibong ang impormasyon ni Huayong. Walang pakialam si Jin Kwon. Sa paningin niya, anumang patibong na hindi siya napatay ay lalo lang magpapalakas sa kanya. Pinanood siya ni Riyaong na umalis ng may pagmamalaki at palihim na tinawanan ang pagkabaliw nito. Si Madame Mukyon ay isang eleganteng dilag at isang napakadelikadong rank hunter. Bilang isa sa ilang elite hunter sa antas niya, halos walang sinuman ang nakakatagal na nakatayo sa harapan niya. Binabantayan din ng isang taong kasing delikado ng mabangis na hayop ang isa pang susi sa loob ng e-room. Ano man ang piliing daan ng grupo ni Jin Kwon, naniwala si Huariom na kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Tiwala si Baek Mundul sa lakas ng master niya. Gayunpaman, dahil nasa loob sila ng kuta ng mga kriminal, hindi niya mapigilang mag-alala sa mahigpit na binabantayang e-room. Nung oras na yon, nagpakawala ng isang nakakakilabot na tawa si Jin Kwon. Nakabuo na siya ng perpektong plano para pasukin ang silid. Sa loob ng e-room ng Mukyong Pavilion, isang nagtatakang boss ng mafia ang nag-isip. Habang nababalot ng banayad na amoy ng bulaklak, isang magandang babae na nagpakilalang si Choi Yaong ang pumasok ng may mahinhing hakbang. Siya pala ay si Alice na mainat na nagbalak kayo para makapasok. Nang makita ng boss ng mafia ang kanyang ganda, agad siyang naging kampante. Pero mabilis niyang napansin ang isa pang babae na nakatayo sa likod niya. Lumitaw si Baek Muondo sa harap ng lahat na nakadamit pang babae at may mahiyain na ekspresyon. Halos sumabog na siya sa loob-loob niya at tahimik na minumura ang nakakahiyang plano ni Jin Kwon. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng mafia nang makakita ng isa pang magandang babae at nagpaalalahanan sa isa't isa na tratuhin ng maayos ang baguhan sa kabila ng matinding pandidiri nito. Perpektong napanatili ni Baek Mundo ang kanyang pagbabalakayo bilang isang kurtisana. Nagsalin siya ng inumin para sa mga lalaki at magalang na nagpasalamat sa kanila ng may nahihiyang mukha. Napuno ng matinding hiya si Baek Muondo sa mapangakit na paraang ito ng pagpasok. Pinanghinayangan niya kung gaano siya kababa habang paulit-ulit na minumura si Jin Kwon sa isip niya. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Baek Muondo na mas mapanganib ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Mukhang lasing na ang mga lalaki, pero matalas pa rin ang kanilang mga kilos at pakiramdam. Bagaman nakangiti sila ng walang alintana, walang sinuman sa kanila ang nagpakita ng kahinaan na maaaring samantalahin. Mas nakakagulat pa rito, ang bawat taong nakaupo sa paligid ng mesa ay isang rank na eksperto. Mabuti na lang at hindi naging padalos-dalos sina Alice at Baek Mundo sa paglaban sa kanila, kundi hindi maiisip ang maaaring maging kapalit nito. Ang pinakamahalagang tanong pa rin ay kung saan itinago ang susi. Ayon sa impormasyon ni Huariong, ang susi sa loob ng e-room ay dala ng isang lalaking may pulang buhok. Dahil walang lalaking may pulang buhok doon, nagpasya silang maghanap sa ibang silid. Sa pag-asang matutumba ang mga bantay sa paligid niya, palihim na ginamit ni Baek Mundo ang isang apothecary skill at naglagay ng lason sa bote ng alak. Bigla na lang, isang hindi pamilyar at nakakatakot na presensya ang nakatutok sa kanya. Tahimik na lumitaw si Son Wutan sa mismong likuran ni Baek Mundo. Agad na nakilala ng lahat ng nasa silid si Son Wutan. Napagtanto ni na Alice at Baek Mundo na ang lalaking may pulang buhok na ito ang target na kanina pa nila hinahanap. Matapos maramdaman ang nakakatakot na pressure mula kay Son Wutan, napagtanto ni Baek Muondo na ang lalaki ay may rank na lakas. Nang ibigay ni Jin Kwon ang misyon, inakala niya na magiging madali lang ang paghahanap sa susi sa loob ng e-room. Ngayon ay napagtanto ni Baek Muondo na halos imposible na ang gawain na ito. Ang isang pagkakamali ay maaaring kumitil sa buhay ng lahat. Naramdaman na agad ni Son Wutan na pinakialaman ni Nam Hayang ang mga inumin. Gayunpaman, tinanggihan niya ang alok ng kanyang tagapaglingkod na palitan ang mga ito. Naisip ni Son Wutan na may mas malalim na plano si Nam Hayang at nagpasyang sakyan muna ito. Inaasahan na niya na mag-iba ang sitwasyon at gusto niyang makita kung anong panlilinlang ang susubukan sunod ni Nam Hayang. Lalong naging balisa si Baek Mundo. Gumamit si Baek ng gamot para itago ang presensya nila. Pero kung mabubuko ang pagkakakilanlan nila, ang malaking agwat ng lakas ay magbibigay daan para tapusin sila agad ni Son Wu. Magalang na lang na nagsali ng alak si Baek Mundo habang nag-isip kung paano pananatilihin ang kanyang pagbabalakayo at hahanapin ang susi sa katawan ni Son Wutan. Habang inihahanda niyang maamong alukin ng inumin si Son Wutan, biglang hinampas ni Son Wutan ang bote mula sa kanyang kamay. Pinagpawisan ng malamig si Baek Mundo sa hindi inaasahang ginawa nito. Nagkunwari siyang natatakot at inosente, lubos na umaasa na maiiwasan ang anumang hinala. Pinagmasdan siya ni Son Wutan gamit ang malamig na tingin at binigyan siya ng malupit at mapanuyang ngiti. Agad niyang nabisto ang pagbabalakayo ni Baek Mundo bilang babae, pero nagkamali siya sa pag-aakalang bahagi ito ng isa pang pakana ni Nam Hayang. Naging nakakasakal ang katahimikan ng paligid. Bilang isang rank na eksperto, nagpakawala ng nakakatakot na pressure si Son Wutan na parang isang tunay na halimaw. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni Baek Mundo gamit ang isang kamay na parang kaya nitong durugin ang mga buto niya anumang oras.
Nagsalita si Son Wutan gamit ang isang malamig na boses. Naamoy ko ang pampatulog na pulbos sayo. Hindi inasahan ni Baekmundo na magiging ganoon siya kaalerto, at hindi pa rin niya naiintindihan kung anong klaseng halimaw ang kaharap niya. Nang magising ang karamihan sa mga hunter, nakatanggap lang sila ng pangunahing rank at ordinaryong abilidad ng klase nila. Tanging maliit na bilang lang ng mga maswerteng hunter ang nakakapagbukas ng espesyal na kapangyarihan na kilala bilang isang attribute. Matapos maabot ang isang partikular na antas, nagkaroon si Son Wutan ng Beast Attribute na nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang pandama. Iyon ang dahilan kung paano niya nalaman ang bahagyang amoy ng pampatulog na pulbos kay Baekmundo. Bumuhos ang malamig na pawis sa buong katawan ni Baekmundo habang sinusubukan niyang magsinungaling, iginigiit na siya ay isa lamang hamak na tagapaglingkod. Nang mawawalan na sana ng kontrol ang sitwasyon, nasasaktang tinakpan ni Alice ang kanyang bibig. Nang sumunod na sandali, isinuka niya ang napakaraming umiilaw na kulay bahagharing likido direkta sa mukha ni Son Wutan. Binago ng hindi inaasahang pangyayari ang nakamamatay na paligid at naging isang napakakakaibang sitwasyon. Nagbigay din ito ng pagkakataon kay Baekmundo na ipaliwanag na ang amoy gamot ay galing sa natapong alak sa kanyang damit. Iminungkahi pa niya na maswerteng natuklasan nila ng maaga ang problema. Sa huli, itinapon ni Son Wutan sina Alice at Baekmundo palabas ng e-room. Mukhang tuluyan ng pumalpak ang pagpasok nila, pero ang makatakas ng buhay mula sa isang rank na eksperto ay isang napakalaking swerte na. Gayunpaman, si Alice na mukhang nawalan ng malay kanina lang, ay biglang dumilat. Sa halip na magmukhang dismayado, binigyan niya si Baekmundo ng isang tuso ng ngiti. Ang pagiging lasing niya ay isa lamang pagpapanggap, dahil ang pag-alis ng hinala ang unang panuntunan ng isang magaling na magnanakaw. Pagkatapos ay naglabas si Alice ng isang maliit na dilaw at kayumangging pouch mula sa dibdib niya. Sa loob nito ay naroon ang susi na palihim niyang ninakaw mula sa nakakatakot na lalaking may pulang buhok. Tinitigan ni Baekmundo ang susi habang halos lumuwa ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala na ang isang drunk hunter, na karaniwan ay mukhang walang kaya kundi magwala ng lasing, ay nangahas na magnakaw mula sa isa itong kabaliwan. Tutal, dati nang iminungkahi ni Baekmundo na siya na lang ang tatapos sa misyon ng mag-isa. Naisip niya na magiging pabigat lang sa kanya ang isang drunk hunter na tulad ni Alice. Nang oras na yon, binigyan lang ni Jin Quan si Baekmundo ng isang makahulugang ngiti. Sa halip na makipagtalo, tinanong niya kung anong rank ang sa tingin ni Baekmundo meron siya. Walang pag-aalinlang ang sumagot si Baekmundo, ang aking Panginoon ay tiyak na nasa rank, kung hindi man mas mataas pa. Humalakhak si Jin Quan at binigyan siya ng isang katanungang susubok sa kanya. Kung makakanakaw si Alice ng isang bagay mula sa bulsa ng isang rank na eksperto na tulad niya, maniniwala pa rin kaya si Baekmundo na rank ang nagtatakda sa lahat. Maingat na sinuri ni Alice ang ninakaw niyang pouch, pero unti-unting pumasok ang pagdududa sa isip niya. Ito ba talaga ang pouch ng susi na kailangan nila? Hindi naman kasi ito mukhang paglalagyan ng susi. Ngayon ay totoong naniniwala na si Baekmundo na may kakayahan si Alice na tapusin ang misyon. Alam niya na sinadyang isuka ni Alice ang nakakahinalang alak para iligtas siya habang nasa handaan. Ang desisyong iyon pa lang ay naglagay na sa kanya sa matinding kapahamakan. Hindi napigilan ni Baekmundo na itanong kung bakit siya iniligtas nito. Sa trabaho nila, ang ganitong mababaw na emosyon ay madalas humahantong sa kamatayan. Nagkibit balikat lang si Alice at tinanong kung naging malungkot ba siya dahil iniligtas siya nito. Habang nag-uusap sila, lumitaw ang mukha ni Jin Quan sa isip ni Alice. Kahit nakaraniwan siyang mukhang dugyot at madalas padalos-dalos, lagi siyang gumagawa ng tamang desisyon sa mga panahong kailangan talaga. Sinabi minsan ni Jin Quan na kung ilalagay siya sa parehong sitwasyon, lagi niyang ililigtas ang taong nasa panganib. Siguro nga ay naimpluwensyahan siya ng baliw na yon. Gumagawa na ngayon si Alice ng mga katangahan na labag sa kanyang sariling interes habang naghahanda silang tumakas. Isang ungol na sapat ang lakas upang punitin ang kaluluwa ang dumagundong sa buong Mukyong Pavilion. Agad na nagbago ang mukha ni Baekmundo. Tuluyan nang nawalan ng kontrol si Son Wutan at may nakaligtaan silang dalawang nakamamatay na katotohanan. Una, bawat miyembro ng mafia sa loob ng Mukyong Pavilion ay naglilingkod kay Namhaeng. Mula nang lasunin niya ang mga inumin, wala na talagang balak si Namhaeng na magtira ng buhay. Pangalawa, at mas nakakatakot, ang mga hunter na may beast attribute ay may labis na pagpapahalaga sa mga gamit nila. Nag-iwan din sila ng natatanging amoy sa lahat ng pag-aari nila. Naghahanda na ngayon si Son Wutan na tugisin ang bawat biktima na nangahas na nakawin ang pag-aari niya. Panandali ang nagtagumpay si Alice na dayain ang pandaman nito, pero hindi niya lubusang maitatago ang amoy na naiwan sa ninakaw na susi. Tulad ng isang maninila na nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog, tuluyan nang nakatutok si Son Wutan sa kanyang biktima. Sa kanya ginamit ang kanyang eksklusibong skill, ang Predator's Roar. Ang nakakakilabot na sound waves ay naging tila isang pisikal na shockwave na humagupit sa buong battlefield. Bilang isang drunk hunter lang, hindi na kayanan ni Alice ang pressure, at tuluyan siyang naparalisa. Gumamit si Baekmundo ng mga silver needle para piliting makawala ang katawan niya sa pagkaparalisa at isinigaw kay Alice na tumakbo.
Pero bago pa siya matapos magsalita, sumugod na sa kanila ang nagwawalang si Sun Wutan na may nakakakilabot ng ngiti. Biniyak ng higanteng kamao ni Sun Wutan ang hangin at lumikha ng nakakabining pagsabog. Sa sobrang lakas ng puwersa, tumalsik patalikod si Baekmundo at bumangga sa pader. Ang paligid ay naging tambak na lamang ng mga guho. Lumapit si Sun Wutan nang may baluktot ng ngiti. Punong-puno ang mga mata niya ng pagkasabik sa pangangaso. Halos hindi makahinga si Alice sa ilalim ng kanyang nakakakilabot na presensya, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi. Sa paningin niya, ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi na tao, kundi isang tunay na halimaw. Doon na lumitaw ang ilang misteryosong bolang liwanag sa paligid ni Sun Wutan. Sabay-sabay na sumabog ang mga bola nang i-activate ni Baekmundo ang apothecary skill na Poison Mist Stream. Naging makapal na usok ang lason na layuning sirain ang pambihirang pangamoy ni Sun Wutan. Hindi inaasahan, ibinuka ni Sun Wutan ang bibig niya at sinadyang langhapin ang nakakalasong usok. Nang pumasok ang lason sa katawan niya, lalo lang naging nakakabaliw ang kanyang ekspresyon. Ginamit ni Baekmundo ang pagkakataong ito para palayuin si Alice sa battlefield. Ngayong nag-iisa na siya, idineklara ni Baekmundo na ang harapin ang isang maingay na halimaw ay higit pa sa kakayanin niya. Kanina lang, naitusok ni Baekmundo ang isang silver needle sa batok ni Alice. Agad na nagpabalik sa wisyo niya ang matinding sakit. Sa pilitan ding inalis ng karayom ang pagkaparalisa na dulot ng Predator's Roar. Naniwala si Baekmundo na kung makakayanan niya hanggang sa dumating si Jin Quan, matatapos na ang delubyong ito. Natigilan sandali si Sun Wutan bago humalakhak ng mas mayabang pa. Iwinasiwas niya ang kanyang higanteng ginintuang kuko, na lumikha ng mga hugis buwang energy wave na pumunit sa hangin. Paulit-ulit na umiwas si Baekmundo sa gitna ng usok ng alikabok at muntikan ng matamaan sa bawat nakamamatay na atake. Kasabay nito, naglabas si Baekmundo ng Silver Needle, ang eksklusibong sandata ng isang apothecary. Nakakagulat na hindi pa rin napapansin ni Sun Wutan na lalaki si Baekmundo. Sinabi pa niya na kung hindi lang niya kalaban si Baekmundo, malugod niyang kukunin bilang asawa ang ganoon kagandang babae. Sumabog sa galit si Baekmundo at tinawag na manyak na halimaw si Sun Wutan. Malakas niyang ibinunyag na noon pa man ay lalaki na siya bago lumunok ng pildoras gamit ang nanginginig na kamay. Bumuo ang malamig na pawis sa noo ni Baekmundo habang lalong sumasama ang sitwasyon. Nakainom na siya ng ikalawang ipinagbabawal na pildoras. Sa simula pa lang ng laban, nalunok na niya ang unang pildoras para pataasin ang kanyang physical defense. Ang mga ipinagbabawal na pildoras na ito ay gumagamit ng lason bilang gamot at kayang palakasin ang pisikal niyang lakas ng panandalian. Gayunpaman, ang nakamamatay na side effect nito ay ang pagdami ng nakakamatay na lason sa loob ng katawan niya. Bawat sagupaan ngayon ay nagbibigay ng matinding sakit sa mga internal organ ni Baekmundo. Pero mas lalo lang na-excite si Sun Wutan sa nakikita niyang desperadong paglaban nito. Itinaas ni Sun Wutan ang kanyang paa at ibinalibag ito sa sahig. Tumalsik ang napakaraming piraso ng bato na parang mga cannonball. Ito ang ganap na pagpapasuko na nilikha ng pagkakaiba ng rank nila. Kinilabutan si Baekmundo sa tunay na lakas ng isang A-rank hunter. Muntik na siyang mamatay sa isang pagtapak lang sa kabila ng lakas niya bilang B-rank apothecary. Iwinasiwas ni Sun Wutan ang kanyang mga kuko at naglunsad ng isa pang walang humpay na atake. May nakakabinging pagbagsak, bumaon ang ginintuang mga kuko sa pader. Isang malaking butas ang lumitaw sa bato. Sadyang umatras si Baekmundo sa mismong sandali ng pagbagsak nito. Dahil bahagya lang nabawasan ang lakas ng atake, kaswal na lumapit si Sun Wutan sa tahimik na si Baekmundo at ininsulto ito dahil wala na siyang matatakasan. Inangkin pa niya na sapat na ang awa niya para bigyan si Baekmundo ng walang sakit na kamatayan. Pero habang palapit si Sun Wutan, bigla siyang may naramdamang kakaiba. Si Baekmundo, na nasa labis na dehadong sitwasyon, ay nagsimulang maglabas ng nakakakilabot na lilang liwanag. Pagkatapos ay nilunok niya ang kanyang ikatlong ipinagbabawal na pildoras. Alam ni Baekmundo na kahit ang paggamit ng lason bilang gamot ay nagbibigay ng pambihirang lakas, malamang nasisirain ng tatlong pildoras ang katawan niya. Pero wala na siyang ibang atrasan. Inamin ni Baekmundo na hindi bagay sa karaniwang pagkatao niya ang makipaglaban ng desperado hanggang kamatayan. Pero nakipaglaban na siya noon sa halimaw na mas malakas pa kay Sun Wutan kung ihahambing sa nakakakilabot na aninong iniwan ni Jin Quan. Tila hindi na ganoon ka-invincible ang crusher ni Sun Wutan. Biglang naisip ni Baekmundo ang hangal na babaeng yon, si Alice. Naalala rin niya ang sinabi nito tungkol sa nakakabaliw na kagustuhan ni Jin Quan na iligtas ang iba kahit ano pa ang kapalit. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Baekmundo. Baka sa sobrang tagal ng pagsama niya sa baliw na yon, naging abnormal na rin siya. Pagkatapos ay ginawa ni Baekmundo ang isang aksyon na nagpanginig maging kay Sun Wutan. Itinusok niya ang silver needle sa sarili niyang katawan na walang ipinapakitang anumang sakit. Nakatingin kay Sun Wutan, nagbigay ng huling hamon si Baekmundo at bumulong, tamang-tama sa burol ko ang ganitong murang klitse. Sa simula ay ninisyan siya ni Sun Wutan at tinanong kung wala na ba talagang maisip na mas magandang paraan si Baekmundo para magpakamatay.
Pero sa sumunod na saglit, natigilan ang ngiti niya at lumiit ang mga mata niya sa gulat. Isang silver needle na kumikinang sa pulang kulay ang lumitaw mismo sa harap ng kanyang mga mata. Sa kritikal na sandali, ibinaling ni Sun Wutan ang kanyang ulo at halos hindi naiwasan ang nakamamatay na karayom habang sumasagi ito sa mukha niya. Hindi niya maintindihan kung paanong naging ganoon kabilis si Baekmundo. Matapos itusok ang karayom sa sarili niyang katawan, sumabog si Baekmundo ng nakakatakot na kapangyarihan. Malinaw na naramdaman ni Sun Wutan na ang kumikinang na karayom na nakabaon malapit sa puso ni Baekmundo ay kumokonsumo sa kanyang life force at nagiging sanhi para tumaas ang kanyang enerhiya sa hindi normal na bilis. Mula sa dugo ang mga labi, malamig na sinabi ni Baekmundo ang isang salita, fusion. Nang mag-activate ang skill, ilang kulay pulang energy needle ang lumitaw sa paligid niya. Ito ang ipinagbabawal na apothecary skill na kilala bilang Crimson Blood Needle. Nagsama-sama ang mga energy needle at nabuo ang isang nag-iisa at higanteng kulay dugong spike. Nagdala ang higanteng karayom ng tila kapangyarihang sisira sa mundo habang tumutusok ito kay Sun Wutan na nagdulot ng malaking paglala sa laban. Paulit-ulit na tumusok sa sobrang bilis ang blood red spike kaya naman namanhid ang mga braso ni Sun Wutan mula sa mga pagtama. Minura niya si Baekmundo bilang isang kasuklam-suklam na gago na itinatago pala ang tunay na lakas. Inisyan siya ni Baekmundo at matalim na tinanong kung nakakaramdam din ba ng takot at kaba ang isang makapangyarihang A-rank hunter. Laking gulat ni Sun Wutan na nakipagsabayan sa kanya ang isang B-rank apothecary sa isang matinding malapitang labanan. Gayunpaman, nanatiling napakarahas ng mga atake ni Sun Wutan. Iwinasiwas niya ang mga ginintuang kuko niya nang may baliw na ngiti at nagpatuloy sa kanyang walang awang pagsugod. Desperadong humarang si Baekmundo gamit ang Giant Blood Needle, pero unti-unting dehado sa higit na lakas ng kalaban niya. Tumulo ang pawis sa dugo ang mukha ni Baekmundo habang nababalisa ang isip niya. Hindi pabor sa kanya ang oras. Habang tumatagal ang pakikipaglaban niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang life force, lalong bibilis bumigay ang katawan niya. Kailangan na niyang tapusin ang bangungot na ito bago siya gumuho. Malinaw na nakita ni Sun Wutan ang desperadong sitwasyon ni Baekmundo. Gamit ang isang malakas na kamay, walang kahirap-hirap niyang nasalo ang papalapit na blood red spike. Napuno ng pang-aalipusta ang mga mata ni Sun Wutan habang tumatawa ng malakas. Tinuya niya ang atake ni Baekmundo bilang isang desperadong pakikibaka, na nagsasabing hindi ito mas nakakatakot kaysa sa tibo ng bubuyog laban sa mga kuko ng mabangis na halimaw. Ang napakalaking agwat sa lakas ay nagpabigat sa pakiramdam ng buong battlefield. Nang makumbinsi si Sun Wutan na sa kanya na ang panalo, nagbago na naman ang ikot ng laban. Nagpakita si Baekmundo ng tibay ng isang mabangis na halimaw. Nananatiling matalim ang kanyang titig nang bigla siyang lumitaw sa itaas ni Sun Wutan. Isang bahid ng pagkagulat ang pumasok sa isip ni Sun Wutan. Ang enerhiya sa loob ni Baekmundo ay nagbabago habang nasa kalagitnaan ng laban, at ang nakakagulat na paglago ay binago maging ang anyo ng mga skill niya. Inactivate ni Baekmundo ang isang lihim na apothecary technique na kilala bilang Fatal Heart Venom. Ang asul at lilang karayom ay bumaon sa puso niya at nag-iniksyon ng awakening poison, dahilan para maging hindi natural na lila ang organ na ito. Itinutulak ng sikretong teknike na ito ni Baek ang katawan nang gumagamit nito lampas sa hangganan, pero nakamamatay na hakbang rin ito para sirain ang magkabilang panig ng lumalaban. Hindi inakala ni Baekmundo na mapipilitan talaga siyang gamitin ang teknike na ito. Habang unti-unting nawawala sa ulirat, lumitaw sa alaala niya si Jin Quan. Minsan na siyang tinanong ni Jin Quan kung gusto ba niyang mas lumakas at iminungkahi ang paggamit ng kanyang abilidad sa pagbabagong anyo. Nang panahong iyon, ipinaliwanag ni Baekmundo na ang pagbabagong anyo ay nangangailangan ng mamahaling magic stones, ngunit nagamit na niya ang lahat ng ito. Nabanggit din niya na mayroon siyang isang huling pamamaraan, ngunit lagi siyang nagdadalawang isip dahil ang paggamit nito ay mangangahulugan ng pagbubuwis ng kanyang buhay. Bago pa man matapos magreklamo si Baekmundo, walang awang binatukan siya ni Jin Quan. Sinabihan siya ni Jin Quan nang may matatalim na tingin na ang isang tunay na martial artist ay dapat laging handang isuko ang kanyang buhay. Sinumang hindi handang itaya ang kanilang buhay ay walang karapatang magsalita tungkol sa pagiging mas malakas. Nang panahong iyon, naramdaman ni Baekmundo na para siyang isang malaking tanga sa pagtatanong pa lamang nito. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Jin Quan ay naging huling pinagkukunan ng lakas na sumusuporta sa kanya. Tinitigan ni Baekmundo ang aroganteng si Sun Wutan na may isang isipin na lamang na natitira. Gagawin niya ang isang huling mapanganib na hakbang na tanging isang tanga lang ang susubo. Gamit ang sarili niyang buhay bilang panggatong, pinagana ni Baekmundo ang apothecary skill na life-severing needle. Ang nag-uumapaw na enerhiya ay bumuhos patungo kay Sun Wutan na parang isang rumaragasang baha. Muntik nang buksan ni Sun Wutan ang kanyang bibig at ipinakita ang hanay ng mga nakakakilabot na pangil na parang lagari. Isang matalim at malatunog na pagbagsak ng bakal ang umalingaw-ngaw sa buong labanan. Tumalsik patalikod si Baekmundo na parang saranggolang napatiran ng PC at bumagsak sa malalayong guho.
Tumawa ng malakas at baliw si Sun Wutan habang pinapagana ang Beast Warrior skill na Wolfpack Hunt. Ipinahayag ni Sun Wutan na walang maninila ang magtataya ng buhay nito para sa isang hamak na biktima. Kailangan lamang pagpirapasuhin ng isang maninila ang kanyang biktima. Mahigpit na tinakpan ni Baekmundo ang kanyang nagdurugong kanang braso gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kahit paitaya niya ang kanyang buhay, hindi pa rin niya matumbasan ang tila hindi malampasang agwat na naghihiwalay sa kanya sa isang A-rank hunter. Muling sumugod si Sun Wutan nang nakalabas ang kanyang mga uhaw sa dugong pangil. Habang hinaharap ni Baekmundo ang malahalimaw na lalaki, napuno ng pagkadismaya ang kanyang puso. Itinulak na niya ang kanyang sarili sa ganitong desperadong kalagayan, ngunit ang agwat ng lakas sa pagitan nila ay nanatiling napakalayo. Umungal si Sun Wutan na bago pa man tuluyang mabulok ang puso ni Baekmundo, pagpipira-pirasuhin niya ito at lalamunin ng buhay. Pinilit ni Baekmundo ang kanyang sarili na manatiling kalmado. Hindi niya maaaring hayaan si Sun Wutan na patuloy na kontrolin ang takbo ng laban. Ngunit sa sumunod na sandali, nagsimulang umagos ang dugo mula sa mga mata, tainga, ilong, at bibig ni Baekmundo. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakalakas na tila basasabog ito. Ang masamang epekto ng Fatal Heart Venom Needle ay sa wakas tumalab na. Nagmamadaling inihagis ni Baekmundo ang dalawang kulay ubeng tableta patungo kay Sun Wutan. Sumabog ang mga tableta at naglabas ng malaking ulap ng kulay ubeng na kalalasong usok sa buong paligid. Gayunpaman, ang epekto ng pamamaraang iyon ay nagsimula ng paralisahin ang katawan ni Baekmundo. Hindi siya makagalaw kahit isang daliri at mabilis na naglalaho ang kanyang ulirat. Ang mas nakatatakot, tumawid na si Sun Wutan sa nakalalasong usok at lumitaw ng direkta sa kanyang harapan. Ang 5 pandama ni Sun Wutan ay 5 beses na mas matalas kaysa sa isang ordinaryong hunter. Alam na niya kung saan nagtatago sina Alice at Baekmundo sa simula pa lang at nagpanggap lang siyang walang alam. Ang isang tunay na maninila ay laging nagbibigay ng pag-asa sa kanyang biktima bago ito isadlak sa kawalan ng pag-asa. Sa mga mata ni Sun Wutan, ang buong labanan ay walang iba kundi isang laro ng pusa at daga. Mapait na napagtanto ni Baekmundo na ginugol niya ang kanyang buong buhay sa panlilinlang ng mga tao. Sa unang pagkakataon na sinubukan niyang gumawa ng mabuti, ang kapalit ay napakalungkot dahil buhay niya ang magiging kabayaran. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata habang naghahanda siyang tanggapin ang kamatayan. Sa sandaling iyon, ang mga alaala mula sa nakaraan ni Baekmundo ay nagsimulang dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga panahong ginugol niya kasama ang kanyang Panginoon na si Jin Quan at ang iba pa nilang mga kasamahan. Si Jin Quan ay palaging walang hiya kung mangulangot at walang pakialam sa kanyang hitsura. Ang iba naman ay palaging kumikilos na parang isang grupo ng mga nakatatawang pasaway, ngunit ang mga araw na iyon ay siya pa ring pinakamasayang panahon sa buhay ni Baekmundo. Isang matinding alon ng galit ang biglang pumuno sa kanyang puso. Bakit kailangan niyang mamatay sa ganitong uri ng lugar? Ngunit habang naghahanda si Sun Wutan na ibigay ang huling atake, pakiramdam ni Baekmundo ay wala na itong halaga pa. Sa bingit ng kamatayan, ang mga huling taong lumitaw sa kanyang isipan ay ang mismong mga kasamahan na laging pinakakinaiinisan niya. Bago ang misyon, tinanong ni Baekmundo si Jin Quan kung ano ang dapat niyang gawin kung manganib ang kanyang buhay. Tumugon si Jin Quan ng may labis na pagkawalang gana, kaswal na sinasabing susulpot siya kailanman tawagin ni Baekmundo ang kanyang pangalan. Sa pag-alala sa mga salitang iyon, galit na isinigaw ni Baekmundo ang pangalan ni Jin Quan. Tinawag niya itong sinungaling at iginiit kung bakit hindi pa rin ito sumusulpot. Ngunit sa sumunod na sandali, nanigas si Baekmundo sa hindi paniniwala. Isang lalaking may itim na buhok ang nakatayo na sa pagitan niya at ni Sun Wutan. Itinusok niya ng direkta ang isang kahoy na tungkod sa nakabukang panga ni Sun Wutan. Tinitigan ni Baekmundo ang pamilyar ngunit kakaibang bugbog na bulto sa kanyang harapan. Kinagat ni Sun Wutan at binasag ang kahoy na tungkod sa loob ng kanyang bibig. Umatras siya ng ilang hakbang at lumikha ng distansya mula sa hindi inaasahang bag. Ang mukha ni Jin Quan ay namamaga at puno ng pula, kaya naman naiwan siya sa isang kakaibang kaawa-awang kalagayan. Nagulat si Baekmundo na may taong kayang bumugbog ng ganito katindi kay Jin Quan at nagtaka kung anong klaseng labanan ang katatapos lang nitong lagpasan. Seryosong nagtanong si Jin Quan kung ang lalaking nasa harapan niya ang siyang nangaapi sa kanila. Kahit mukhang medyo nakakatawa si Jin Quan, ang namumuong nakamamatay na galit mula sa kanyang katawan ay naging sanhi ng bigla ang pagbaba ng temperatura sa paligid. Ang kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao ay lumikha ng matalim na lagutok. Binalak niyang ipakita sa halimaw na ito kung ano ang nangyayari kapag may isang hayop na naglakas loob na ilabas ang mga pangil nito sa isang tao. Isang oras bago ito, kararating lang ni Jin Quan sa silid ni Madam Mukeong. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong silid. Sa pilitang binuksan ni Jin Quan ang malaking itim na pinto gamit ang nakapangingilabot na lakas. Pagpasok niya, nagreklamo si Jin Quan na tila hindi man lang daw nilalagyan ng langis ng mga tao roon ang kanilang mga pinto. Kung hindi, imposible sanang maging napakahirap nitong itulak para mabuksan. Si Namhayang, kilala rin bilang Madam Mukeong, ay nakaupo sa bandang unahan ng silid.
Pinanood niya si Jin Quan gamit ang kumpiyansang mapupulang mata at pabirong nagtanong kung nagustuhan ba niya ang kanilang pagtanggap. Sumagot si Jin Quan na ang alak ay napakasarap kaya't 2 tao ang maaaring mag-inuman nang hindi man lang napapansin ang ikatlong taong namamatay sa tabi nila. Para pasalamatan siya, nagdala pa siya ng isang napakahusay na gamot. Ipinahayag ni Namhayang na naghanda rin siya ng isang espesyal na regalo para sa dakilang bayani. Siyempre, ang ganitong perpektong okasyon ay nangangailangan ng isang magandang kanta. Malamig na kinuyom ni Jin Quan ang kanyang kanang kamao at ginantihan siya ng banta. Kung ako sa'yo, awitin ko ang paborito kong kanta dahil baka ito na ang huling kantang awitin mo. Inakala ni Namhayang noong una na si Jin Quan ay isa lamang barang hunter. Gayunpaman, wala siyang maramdamang anumang mahika o enerhiya mula sa kanya. Ang isang taong may kakayahang sumira ng isang pintong mithril gamit ang mga hubad na kamay ay maaaring isang top-level na martial artist lamang. Pagkatapos niyang magsalita, naglaho si Namhayang mula sa kanyang kinaupuan. Isang talsik ng matingkad na pulang likido ang sumambulat sa tapat ng dibdib ni Jin Quan. Lumitaw si Namhayang sa kanyang likuran, bitbit ang isang maikling patalim na natatakpan ng pulang likido. Suot ang isang mapanghamak na ngiti, inihayag niya, ito ang martsa ng punerarya na inihanda ko para sayo. Eleganting dinilaan niya ang pulang likido mula sa kanyang patalim at inasar si Jin Quan dahil sa pagkabigo nitong iwasan ang ganoong kasimpleng pag-atake. Inangkin niyang sinadya niyang iwasan ang kanyang mga mahalagang bahagi ng katawan at binalaan siyang manatiling tahimik. Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Namhayang sa gulat. Hawak ni Jin Quan ang isang sako na yari sa tela na tumutulo ng pulang likido. Kalmado niyang ipinaliwanag na ang katas ng pomegranate ay sinasabing nakakatulong sa hangover, kaya nagdala siya nito. Ang kanyang paliwanag ay sandaling nagpaiwan kay Namhayang na nakatulala. Habang nakatitig siya sa telang tumutulo ng katas ng pomegranate, ang kanyang kalituhan ay unti-unting naging isang nakapangingilabot ng ngiti. Inakala niyang si Jin Quan ay isang padalos-dalos na tanga na walang iba kundi matinding lakas, ngunit naghanda ito ng isang nakakagulat at matalinong pampalito. Nagdesisyon si Namhayang na itigil ang pagpipigil at pinagana ang Master Thief skill na Dancer's Dance. Nahati ang kanyang katawan sa ilang mga multong anino na mabilis na gumalaw sa loob ng makitid na silid na parang isang tunay na sayaw ng kamatayan. Habang pinapanatili ang kanyang hindi kapanipaniwalang bilis, hinamon niya si Jin Quan na sumabay. Sa kanyang mga mata, isang ordinaryong mananayaw na tulad niya ay hindi man lang masusundan ang kanyang mga galaw. Pinanood ni Jin Quan ng walang reaksyon ang mabilis na nagbabagong mga anino. Napaisip siya kung ano ba itong bagong sikat na sayaw dahil mas nakakahilo ito kaysa sa inaasahan niya. Nang mismong nagiging kumpiyansa na si Namhayang sa kanyang tagumpay, inayos ni Jin Quan ang kanyang ritmo. Perpektong sumabay ang kanyang katawan sa bawat galaw ng paa nito, kaya mabilis siyang nakalapit sa kanya. Bago pa makakilos si Namhayang, mabilis na umatake si Jin Quan at binigyan siya ng malakas na sampal sa mukha. Napasigaw si Namhayang at tumalsik patalikod na parang saranggolang napatiran ng pisi. Nayanig ang buong silid sa nakakabinging lakas ng tama. Pagkatapos huminto, nagreklamo si Jin Quan na ang hirap daw makisabay sa kung ano ang uso ngayon. Hirap na bumangon si Namhayang mula sa mga guho habang nababalot pa rin ng takot ang kanyang puso. Saglit siyang nawala ng malay dahil sa sampal ni Jin Quan. Tila wala namang pakialam si Jin Quan sa galit niya. Na parang biglang naalala ang sadya niya, tinanong niya kung saan nito itinago ang susi. Nanginig sa galit si Namhayang at sinumbatan siya kung bakit wala siyang awang nanampal ng babae. Ngumiti lang si Jin Quan at sinabing nag-alala siyang baka hindi na ito magising pa. Lalo lang nawala ng pagtitimpi si Namhayang dahil sa kalmado nitong reaksyon. Mahigpit niyang hinawakan ang mahabang latigo na may disenyong itim na kaliskis. Iwinasiwas ni Namhayang ang latigo at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Napuno ang silid ng napakaraming matutulis na hagupit ng latigo na lumilikha ng matatalim na tunog habang hinahawi nito ang hangin. Kalmadong umiwas si Jin Quan habang minamaliit ang lakas nito. Tinanong niya kung hanggang kailan balak maglaro nito. Binigyan siya ni Namhayang ng mapanuksong ngiti at tinanong kung naniniwala ba talaga siyang kailangan muna makasugat ng atake para matawag itong pag-atake. Pagkasabi nito ni Namhayang, mabilis na kumabog ang dibdib ni Jin Quan. Isang kakaibang panginginig ang mabilis na kumalat sa buo niyang katawan. Habang iwinawasiwas ang latigo, naglabas din si Namhayang ng kakaiba at mapangakit na salamangka. Ito ang kapangyarihan ng salamangkang pangakit. Sinumang matamaan ng salamangka niya ay mabilis na magiging bulag na alipin na susunod sa kanya. Tumataas ang talab ng pampaakit depende sa antas ng gumagamit nito. Sa arang, ang kaunting dikit lang sa balat ay nagdudulot na ng epekto na daan-daang beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong gayuma. Paulit-ulit na tumama sa katawan ni Jin Quan ang walang tigil na paghataw ng latigo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Jin Quan at buong lakas na ininda ang mga atake. Ngunit sa bawat paglapat ng latigo sa kanya, mas lalong kumakalat ang mapangakit na enerhiya sa katawan niya. Habang malademonyong tumatawa si Namhan, unti-unting lumabo ang paningin ni Jin Quan. Unti-unti siyang naging hitsurang perpektong babae na gusto niyang makasama habang buhay.
Sa loob ng ilusyong likha ng kanyang salamangka, naging napakalambing at mapang-akit ni Namhyang. Nawala sa sarili si Jin Kwon at binigyan siya ng nakangangang ngiti. Pumasok pa sa isip niya ang isang nakakatakot na ideya na baka hindi naman masamang isuko na lang ang sarili sa kanya. Pinanood ni Namhyang ang nahuhumaling na si Jin Kwon nang may pagkasuklam at naisip na pare-pareho lang talaga ang lahat ng lalaki. Reserbang plano niya lang sana ang pang-akit. Pero nahulog agad si Jin Kwon sa ganoon kasimpleng patibong. Ibinunyag din ni Namhyang na nahaharap ang mga kasamahan ni Jin Kwon sa isang nakakatakot na halimaw na kahit siya ay mahihirapang kalabanin. Malapit na silang maging mga bangkay. Mayabang siyang tumawa at nag-alok ng nakakainsultong kondisyon. Kung makakaya ni Jin Kwon ang sandaang hagupit ng latigo, buong puso siyang papayag na gumapang ito sa pagitan ng kanyang mga binti. Determinado siyang tuluyang wasakin ang isip nito kaya kinontrol ni Namhyang ang mga lilang latigo ng enerhiya para sa huling pag-atake. Walang awang nag-cruise ang mga latigo ng enerhiya sa dibdib ni Jin Kwon at nagdulot ng sunod-sunod at mabibigat na lilang paghataw. Paglipas ng ilang saglit, nagsimulang huminga ng malalim si Namhyang dahil sa sobrang dami ng enerhiyang nagamit niya. Nang may matagumpay na ngiti, idineklara niyang magiging alipin na niya si Jin Kwon mula sa oras na iyon. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang natigilan ang mayabang na ekspresyon ni Namhyang. Nakarinig siya ng kakaibang tunog ng sampal kahit hindi na gumagalaw ang mga latigo niya. Nang makita ni Namhyang ang nangyayari, hindi siya makapagsalita sa gulat. Namamaga na parang ulo ng baboy ang mukha ni Jin Kwon, at kahit ang pananalita niya ay mahirap nang intindihin. Para hindi makatulog, paulit-ulit na sinampal ni Jin Kwon ang sarili niya at ginamit ang matinding sakit para piliting sirain ang epekto ng gayuma nito, habang nakatayo lang nagulat si Namhyang. Hinawakan ni Jin Kwon ang pulso nitong may hawak sa latigo. Sa takot ni Namhyang, tinanong niya kung anong balak nitong gawin at kung susubukan ba siyang sampalin ulit. Lumapit si Jin Kwon nang may katawatawang pamamaga ng mukha at nagsalita ng nautal-utal. Kung ang kabutihan ay dapat suklian ng doble, ang paghihiganti ay dapat ding ibalik ng doble. Umalinggaw ang isang malakas at lutong na sampal sa kalagitnaan ng gabi. Pagbalik sa kasalukuyan, tinapos ni Jin Kwon ang pagkukwento kay Baek Moondo sa kung anong nangyari isang oras na ang nakakalipas. Kalmadong-kalmado si Jin Kwon habang inilalarawan ang laban nila ni Namhyang. Kahit na may mansa pa rin ng dugo ang dibdib niya. Kaswal siyang lumapit kay Son Wutan at sinabing, "Alam ko na ngayon ang tamang paraan para pakitunguhan ang asong mahilig mangagat." Labis na nagulat si Son Wutan na nakalapit sa kanya si Jin Kwon nang walang anumang tunog. Mabilis niyang nahulaan na ang lalaking ito ang maalamat na walang pangalan. Nilabanan ni Jin Kwon ang isang kalaban na kasing lakas ni Namhyang nang hindi man lang nagpapakita ng kahit anong pagod. Malinaw na isa siyang tunay na halimaw. Malamig na sinabi ni Son Wutan na wala siyang interes sa biktima na pinaglaruan at itinapon na ng iba. Kung masunuring susuko si Jin Kwon, bubuhayin niya ito. Agad siyang ininsulto ni Jin Kwon at sinabing ang boses niya ay parang baboy na tumitili habang inihahagis sa hangin. Idinagdag pa niya na may nakakasulasok na amoy na lumalabas sa bibig ni Son Wutan sa tuwing nagsasalita ito. Ipinaliwanag ng nanghihinang si Baek Mundo na may katangian ng halimaw si Son Wutan at kaya lang nitong umungal na parang hayop sa gitna ng laban. Idinagdag pa niya na madalas ay mas malakas ang boses ng mga duwag. Nang makitang kaswal siyang pinag-uusapan ng dalawa, nanginig sa galit ang buong katawan ni Son Wutan. Umuungal siyang sinabi na dudurugin niya ang mga panga nila, mumuyain sila, at luluning buo. Inaktibo ni Son Wutan ang espesyal na kakayahang Primal Wilds. Lumobo ng sagad ang mga kalamnan niya, kaya naging mas masidhi ang hitsura ng katawan niya. Napuno ang mga mata niya ng walang katapusang pagnanasang pumatay habang naghahanda siyang tapusin ang laban sa pamamagitan ng purong karahasan. Sumugod si Son Wutan na parang halimaw na bumababa mula sa bundok, marahas na umuungal at pinapagaspas ang mga kuko ng napakabilis. Talagang kinilabutan na si Baek Mundo sa nakita niya. Subalit na natiling walang katinag-tinag si Jin Kwon. Kalmado niyang idineklara, para sa asong ninangalitan ng ngipin ang tao, pambubugbog ang pinakamabisang gamot. Wala namang pinagkaiba kung nawala sa sarili si Son Wutan dahil sa pagiging halimaw niya o dahil sa alak. Hanggat mukha pa rin siyang tao, kailangan niya ulit matutunan ang ibig sabihin ng kahihiyan. Ikinuyom ni Jin Kwon ang kamao niya at tahimik na ibinanggit ang pangalan ng sining na kanyang inimbento, ang kamao ng nakalimutang hiya. Isang nakakatakot na puwersa ang namuo sa paligid ng kanyang kamao bago nito direktang tamaan si Son Wutan sa ulo. Marahas na nayanig ang magandang gusali dahil sa malakas na tama. Nang harapin ang mapanirang puwersa na yon, sumabog ang buong gusali. Nawasak ang lupa sa paligid dahil sa puwersa ng kamao ni Jin Kwon, ngunit naging ganap na hindi inaasahan ang naging resulta.